Ako po si Leo at matagal ko nang gustong ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring hanggang ngayon kahit noong 1981 pa nangyari ay dinadala ko pa rin sa isip ko. Nangyari ito sa liblib na bahagi ng Quezon Province sa may dulo ng isang barangay na ang tawag ng mga matatanda ay Sitio Malatpukaw. Walang kuryente noon. Ilaw lang para lang at kung minsan pag sobrang lakas ng hangin mula sa dagat, namamatay pa nga ang apoy. Noong mga panahong iyon, madalas kaming tumambay sa tabing dagat tuwing hapon. Sila Eugene at Carlo, magkababata at parehong sanay lumangoy. Si Andrea naman taga-bayan pero madalas nakikitira sa tiyahin niya sa sitio. At si Sally, pinsan ko, medyo tahimik pero matalas ang pakiramdam, lalo na pagkakaiba sa paligid. Hindi namin alam na may isang nilalang pala doon sa ilalim ng dagat. Isang nilalang na hindi kagaya ng mga naririnig lang sa kwento ng matatanda. Isang nilalang na tunay, isang sirena na ang mga kaliskis ay kumikislap na parang ginto. At yun ang nagbago ng buhay namin. Hapon noon, bandang alas 5. Medyo makulimlim pero hindi pa umuulan. Nakaupo kami sa malaking bato sa tabing dagat. Tanaw ang papalubog na araw. Tahimik lang ang paligid maliban sa hampas ng alon. Sabi ni Eugene, "Leo, tignan mo yung ibabaw ng tubig. Parang may kumikislap." Sumilip ako. Tama siya. May parang sinag ng ilaw na lumulutang-lutang sa ilalim ng alon. Hindi malakas ang kislap. Parang maliit lang. Hindi ko pinansin noong una. Si Andrea naman ang sumunod na nagsalita. Sabi ni Andrea, "Uy, baka isda yan. Yung mga maliliit na may kumikislap na balat." Napailing si Carlo. Sabi ni Carlo, "Hindi isda yan. Masyadong malaki. Yung sinag parang ewan eh. Parang metal." Tahimik lang si Sally, pero napansin ko ang pagkakunot ng noo niya. "Sally, bakit?" Tanong ko. "May naririnig akong parang humuhuni," sabi ni Sally. Nagtawanan kami pero hindi siya ngumiti. Nakatingin lang siya sa dagat, mata sa isang direksyon na hindi namin makita. Biglang lumakas ang hangin. Mula sa kalmado, naging malamig ang simoy ng hangin at tumitindig ang balahibo ko nang walang dahilan. Nagtinginan kaming apat. Sabay-sabay kaming tumahimik. Pagtingin namin muli sa dagat, may umangat. Hindi ulo, hindi kamay, kundi isang napakahabang hibla ng buhok. Itim makintab at humahampas-hampas sa ibabaw ng tubig. Kahit sanay kami sa kwento ng engkanto, ibang klase yun. Hindi yun normal. "Hoy, nakita niyo ba yun?" Bulong ni Eugene, halos hindi makapagsalita. "Oo nakita namin," sagot ni Andrea, napapakapit sa braso ko. "Leo, umatras na tayo," sabi naman ni Sally na hindi man lang tuminag ang tingin. Hindi pa man kami nakakagalaw, biglang may kumikislap na mas malakas. Parang sinag ng araw na tumatama sa ilang bagay na ginto. At doon namin nakita, sandali lang pero malinaw, isang buntot na may gintong kaliskis. Umangat iyon mula sa tubig, dahan-dahan bago muling lumubog. Para kami napako sa pwesto. Naririnig namin si Sally, mahina pero malinaw. "Hindi yan isda, hindi yan tao. Hindi yan dapat makita," sabi ni Sally. "Baka sirena," bulong ni Andrea, nanginginig ang boses. Napatingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao. Walang mangingisda, walang bata. Kami lang. At unti-unting dumilim ang langit. Lumapit sa akin si Carlo. Tapik-tapik ang balikat ko. Sabi ni Carlo, "Leo, umuwi na tayo. Hindi maganda to." Pero bago kami makagalaw, may tumawag mula sa dagat. Hindi sigaw, hindi rin iyak. Isang boses na sobrang lambing. Parang awit na malumanay pero nakakatindig balahibo.
Halika. Yun ang narinig namin. Isang boses na parang may humihila sa isip mo. Parang gusto mong sumunod kahit hindi mo maintindihan. Sabi ni Eugene, narinig niyo yun? Pero bago pa namin masagot, may dumampi na malamig sa paa ni Eugene. Parang kamay. Napatalon siya, sumigaw. Puta! Leo! May umawak sa akin! Sabi niya. Nang tignan namin wala kaming nakita, pero basang-basa ang paa niya. Kahit hindi naman umabot ang alon sa kinatatayuan namin. Hindi na kami nag-atubili. Agad kaming tumakbo pabalik sa sityo. Si Andrea halos matumba sa takot. Si Sally naman ay hindi lumingon. Parang alam niyang may sumusunod sa amin. Pagdating namin sa bahay ng tiyahin ni Andrea, nagsindi agad sila ng lampara at sinarado ang mga bintana. Doon kami nagtipon sa sala, hingal na hingal. Sabi ni Eugene, Leo, hindi normal yun. Hindi pwedeng sirena lang yun. Sumagot si Carlo, hindi ako naniniwala sa sirena, pero yung nakita ko parang buntot talaga. Tahimik si Andrea pero nanginginig ang kamay. Tumingin kami kay Sally. Siya lang ang hindi mukhang nagulat. Para bang alam niya na. Sally, may alam ka ba? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi siya agad nagsalita. Para bang pinag-iisipan kung sasabihin niya ba o hindi. At nang magsalita siya, doon pa lang kami mas lalong natakot. Sabi ni Sally, hindi basta sirena yun. Kilala niya yun dito. Sabi ng matatanda, may nilalang dito sa dagat. Hindi basta engkanto. Hindi basta maligno. Isa siyang bantay ng kailaliman. At kapag may nakita siyang tao na malapit sa lugar niya, nagagalit siya. Huminga siya ng malalim. Hinahatak niya. Hindi na nakikita muli. Dagdag niya pa. Tahimik ang buong sala. Wala ni isa ang umimik at doon kami unang nakaramdam ng hindi pagkaraniwang kaba. Ibang klase. Parang hindi lang takot. Parang minamanman kami. Sabi ni Andrea halos pabulong. Leo, babalik pa ba yun? Nagkatinginan kaming lahat at sa labas ng bahay may tumapik. Isang beses, mahina pero malinaw na malinaw. Parang galing sa basang kamay. At doon nagsimula ang gabing hindi namin makakalimutan. Hindi kami kaagad nakagalaw ng marinig ang pagkatok. Kahit ang hinga namin parang sabay-sabay na huminto. Tahimik ang buong sityo at ang tanging naririnig lang namin ay ang pagtapik na parabang may basang kamay na kumakalabit sa kahoy. Napalunok si Eugene. Sabi ni Eugene, huwag niyong buksan. Ano man ang mangyari, hindi tao yan. Napatingin si Carlo sa lampara na kumikislap. Na parabang may hangin na dumadaan sa loob ng bahay kahit lahat ng bintana ay sarado. Leo, teka lang. Baka tao lang ang naghahanap ng tulong. Sabi ni Carlo. Umiling agad si Sally. Matigas ang boses. Hindi tao yun. Huwag niyong buksan. Hindi dapat sumagot. Sabi niya. Nagkatingin ang kaming apat. Si Andrea nakadikit na halos sa dingding. Parang unti-unting nauubusan ng lakas. Sally, sigurado ka? Tanong ko. Tumingin siya ng diretso sa akin at ang mga mata niya parang lalong lumiit, puno ng takot. Hindi ko alam kung bakit tayo nakita niya. Pero pag sinagot mo ang katok niya, hindi ka niya titigilan. Sabi ni Sally. At parang tugon na sinabi niya, mas malakas ang kasunod na katok. Mabilis, mabigat at parang galit. Nakakapit si Andrea sa braso ko noon. Leo, please, sabihin mong hindi natin bubuksan. Sabi ni Andrea. Bago pa ako makasagot, bigla kaming nakarinig ng pagkuskus sa gilid ng bahay. Para bang may humahagod sa kahoy gamit ang isang bagay na matigas o matalima. Napalapit si Eugene sa dingding pero hindi niya hinawakan. Ano yan? Parang kuko. Sabi ni Eugene. Hindi kuko. Kaliskis yan. Sagot ni Sally. Sabay-sabay kaming napatras. Mula sa labas, may maririnig kaming humuhuni. Hindi tao, hindi hayop. Isang tunog na parang
Dalawang boses. Isang malalim, isang manipis na magkasabay na umaawit. Tapos sumunod ang salita. Nagtakip ng tenga si Andrea. Umiiyak na. "Leo, yun ang boses. Yun yung narinig natin sa dagat." Sumigaw si Carlo. "Tumigil ka! Huwag ka sumagot!" Pero kahit hindi kami sumagot, parang lumalapit palalo ang tunog. Parang nakadikit sa mismong dingding. "Halika, Leo," sabi ng tinig. Tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko siya sinagot, hindi ako gumalaw, pero malinaw ang pangalan ko ang sinabi niya. Napatingin sa akin si Eugene, namumutla. "Leo, paano niya nalaman ang pangalan mo?" "Hindi ko alam, Eugene. Hindi ko alam," sagot ko. Maya-maya, bigla na lang kumulog. Hindi naman maulan pero ang hangin parang biglang naging mabigat. Ang lampara sa mesa, kumikislap-kislap, halos mamatay. Si Carlo kahit takot, lumapit sa maliit na siwang ng bintana. "Teka, baka may tao talaga. Tignan ko lang." Hinila ko siya. "Wag sabi," sabi ko. Pero tinanggal niya ang kamay ko at sumilip pa rin. Ilang segundo lang, isang mabilis na pagsilip, tapos bigla siyang napatras. "Putik, ano yun?" Hinawakan namin siya sabay-sabay. "Ano nakita mo?" Nanginig ang labi ni Carlo. Hindi agad makapagsalita. "May mata. Nakalubog sa dilim pero kumikislap. Hindi mata ng tao. Para siyang itim pero may ginto sa gitna." Napalingon ako kay Sally at ang ekspresyon niya ay parang inaasahan niya na ang sagot na yun. "Yan ang bantay ng dagat. Hindi niyo dapat tinitigan." "Anong gusto niya?" tanong ni Andrea na halos maiyak-iyak na. Sumagot si Sally, mahina pero diretso. "Gusto niya ang mga nakakakita sa kanya." Ang pangalawang katok, mas malakas na, mas mabilis. Parang may nagmamadali. "Leo, baka basagin niya yung pinto," sabi naman ni Eugene. Humigpit ang kapit ni Andrea sa kamay ko. "Leo, ayoko na. Ayoko na makita. Ayoko na." Muling nagkuskus ang kung anuman sa dingding. Ngayon mas mabilis, mas nakabibingi. Parang nag-iingkat ng mga kaliskis o mga plate ng metal. Tapos may boses ng babae sa mismong may pinto. At pagkatapos noon may boses ng lalaki, mababa at parang galing sa ilalim ng tubig. Nagsasabing, "Lumabas ka." Napatras kaming lahat. Si Carlo sumigaw, "Leo, huwag kang lalapit." Pero hindi iyon ang pinaka-kinikilabutan ko. Ang kinilabutan ako ay nang tumingin si Sally sa amin at sinabi nga, "Hindi nila nalalaman kung saan tayo, maliban na lang kung may sumagot sa kanila." At tumingin silang lahat sa akin dahil kanina sa sobrang kaba ko, napaubo ako. Isang beses lang pero malinaw. At sa labas ng pinto, tumigil ang lahat ng tunog. Walang katok, walang kuskus, walang awit. Tahimik, tapos dahan-dahan. Isang katok lang, pero ramdam namin lahat na sa akin iyon. Isang beses lang kumatok pero sapat na para mapaluhod si Andrea sa takot. Yumakap siya sa akin, nanginginig. Sabi ni Andrea, "Leo, bakit pangalan mo ang tinatawag? Bakit ikaw?" Hindi ko siya masagot. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, ramdam ko na parang may humihila sa dibdib ko. Parang may lakas na dahan-dahang sinusundot ang isip ko. Narinig namin ulit ang boses mula sa labas. Hindi malakas pero sapat para tumindig ang balahibo namin. Ibang-iba na ang tono. Hindi na parang awit, kundi parang nagmamakaawa. Pero ang pinaka-kinikilabutan ako ay yung sunod na sinabi niya. "Nasaktan ako. Tulungan mo ko," sabi niya. Napatingin ako kay Eugene. "Leo, wag. Iyon ang ginagamit nila para abutan ka ng awa, para magbukas ka." Hinila niya ako palayo sa pinto. Si Carlo naman,
Humawak sa balikat ko. Kung lalabas ka, wala ka nang babalikan, sabi ni Carlo. Pero si Sally hindi tumitingin sa amin. Nakatitig siya sa ilalim ng pinto, doon sa maliit na siwang na may kaunting ilaw mula sa lampara. Para siyang may nakikita. Huwag kayong gagalaw. Huwag kayong lalapit. Nandyan siya, nakadikit sa mismong pinto. At parang tugon sa sinabi niya, may dumampi na anino sa siwang sa ilalim ng pinto. Para bang may humaharang sa liwanag. Pero hindi hugis paa ng tao. Mas mahaba, mas kakaiba, at gumagawa ng parang may nanginginig na kaliskis. Biglang lumamig ang paligid. Hindi ito normal na lamig. Hindi lamig ng simoy ng dagat. Ito yung lamig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang lampara sa mesa halos maubos ang apoy. Tumitipa-tipa ang ilaw, para bang nauubusan ng hangin. Leo, hindi ko na kaya. Ayoko na dito, sabi naman ni Andrea. Niyakap ko siya pero kahit ako, hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Sa labas, maririnig naming muli ang pagkuskus. Parang umiikot sa paligid ng bahay ang nilalang. Doon namin naramdaman na hindi lang sa pinto siya, kundi sa dingding, sa gilid, sa likod. Halos nararamdaman namin ang bigat ng presensya niya mula sa lahat ng sulok. Carlo, may bintana ba sa likod? Tanong ni Eugene. Meron, pero may tabla yun eh, hindi basta mabubuksan. Pag tinangka niyang buksan yun, ano gagawin natin? Hindi siya sumagot. Tahimik lang lahat. Biglang may huminga sa ilalim ng sahig. Hindi tao. Isang malalim, mahaba, mabigat na hinga. Halos mapasigaw si Andrea, pero natakpan agad ni Sally ang bibig niya. Gusto niyo malaman kung sino ang pinakamadaling hilahin, kaya tahimik lang. Pero kahit hindi ako nagsasalita, parang may humihinga rin sa batok ko. Parang may malamig na singaw na nasa mismong likuran ko. Lumapit si Eugene sa akin na inalalayan ako. Leo, huwag kang tumingin kahit nararamdaman mo. Pero hindi ko kailangang tumingin. Alam kong may nakatayo sa kabilang bahagi ng dingding. Nakadikit, nakikinig at naghihintay. Tapos biglang nagtanong ang boses na tila halos kasabay ng hangin. Leo, bakit ka tumatakbo? Sabi niya. Walang nagbukas ng pinto pero bigla itong gumulong. Parang may humawak sa doorknob, pero sa labas ay unti-unting iniikot ito. Kumalansing ang bakal, umiikot ang doorknob. Isang iglap lang pero rinig naming lahat. Hawakan niyong pinto! Hawakan niyo! Sigaw ni Carlo. Sabay-sabay kaming humarang. Ako, si Eugene at si Carlo ang pumigil. Si Andrea at Sally nakayakap sa lampara na parang may inaantay na mangyaring mas masama pa. Malakas ang pagtulak mula sa labas. Para bang may dambuhalang nilalang ang pilit na nagpapasok. Gumagalaw ang pinto, umuuga. Nagalaw ang frame. Leo, Carlo, sabayan niyo ko, sabi ni Eugene. Sabay naming hinila pabalik, pero habang hinahawakan ko ang doorknob, bigla itong naging malamig. Hindi malamig na parang metal, lamig na parang yelo pero buhay. At mula mismo sa doorknob, may narinig akong boses. Halos mabitawan ko ang hawak ko, pero alam ko nga pag binitawan ko yun, bubukas ang pinto. Biglang tumigil ang pagtulak mula sa labas. Tahimik, walang boses, walang galaw, walang humahampas. Tahimik na parang walang nangyari. Nagtanong si Carlo. Tapos na ba? Umalis na ba siya? Pero hindi sumagot si Sally. Nakatayo siya, matigas, nakatitig sa pinto. Hindi siya umaalis. Napatingin kaming lahat sa kanya. Masaya siya. Masaya? Bakit? Talong ko. Dahan-dahang lumingon si Sally sa akin saka nagsalita. Kasi ikaw ay kanya nang nahanap. At bago pa kami makagalaw, may tumama sa bubong. Isang malakas na kalabog. Hindi isang beses kundi sunod-sunod. Parang may gumagapang na napakabigat na nilalang sa ibabaw ng bahay. At doon nag-umpisa ang totoong bangungot namin.
Umuga ang buong bubong na parang may napakalaking bagay na gumagapang sa taas. Lahat kami napatingala pero wala kaming makita. Ang tanging maririnig lang ay tunog ng mga kaliskis na kumikiskis sa yero. Para bang may mahabang buntot na hinihila sa ibabaw ng bubong. Sumigaw si Andrea, "Leo, bumubuka yung yero!" At totoo nga, unti-unti nang may maliit na bahagi ng bubong ang unti-unting umiingat. Hindi dahil sa hangin kundi dahil may pumupwersa mula sa labas. Kita namin ang manipis na singaw ng malamig na hangin na pumasok mula sa maliit na siwang. "Kailangan may gawin tayo," sabi ni Leo. Hinila ko si Andrea palayo sa ilalim ng bubong kung saan mabilis lumaki ang siwang. Si Eugene lumapit sa gilid para alamin kung may masisira pa. Pero si Sally hindi gumalaw. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, nakatingala, para bang may kausap sa isip niya. Nilapitan siya ni Eugene. "Sally, uy, ano bang ginagawa mo?" Dahan-dahan siyang lumingon, pero iba ang tingin niya. Parang wala siya sa kanyang sarili, parang malayo. "Hindi siya galit, pero nagmamadali siya." "Nagmamadali? Saan?" tanong ko. Sumagot siya, diretsong tumingin sa akin. "Sa'yo, Leo." Isang malakas na kalabog ang sumunod. Tumalsik ang isang buong piraso ng yero at bumagsak sa may likod ng bahay. Kasunod nun, biglang pumasok ang malamig na hangin. Halos pinatay ang apoy ng lampara. Sumigaw si Andrea, "Leo, may kamay!" Pagtingala namin, totoo nga. May humihimas sa gilid ng butas. Hindi kamay ng tao. Mas mahaba ang daliri at parang may manipis na laman sa pagitan nito. Ang balat madulas at kumikislap sa dilim. Hindi kulay laman ng tao kundi parang kulay perlas na may halong ginto. Umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang boses. "Leo, lumabas ka!" sabi nito. Ibang-iba ang tunog ngayon. Mas malalim, mas gutom, mas desperado. Hindi na awit kundi utos. Hinila ako ni Eugene. "Leo, pumunta ka rito. Huwag kang titingin." Pero habang nakapikit ako, mas malinaw ko pang naririnig ang boses. Parang nasa mismong likod ko. Kumilos ang nilalang. Dinama namin sa tunog kung papaano ito gumapang. Mabigat, parang may mahabang buntot na humahampas sa bubong. Parang sinusukat niya kung saan pwedeng pasukin. "Leo, lumipat tayo sa kabilang kwarto, bilis!" sabi ni Carlo. Iniabot niya ang kamay niya sa akin pero hindi ko inabot. Parang may humawak sa mga binti ko. Hindi pisikal kundi parang may biglang humihila sa loob ng katawan ko. Lumapit si Andrea umiiyak. "Leo, please, lumayo ka sa gitna." Pero hindi ko magawa. Hindi ako makakilos. Si Sally biglang lumapit sa akin. Hawak ako sa dalawang balikat. "Kukunin ka niya. Hindi ka lalayo. Leo, pakinggan mo ko. Hindi ka dapat lumingon kahit anong marinig mo," sabi ni Sally. Pero nang sabihin niya yun, mula sa labas ng butas sa may bubong, may mukha na dahan-dahang sumilip. Hindi buong mukha. Ang unang lumitaw ay mata, makintab, parang tubig na may sikat ng araw. May ginto sa gitna at napakalaki. Mas malaki sa mata ng tao. Sumunod ang kalahati ng pisngi, makinis pero parang balat ng isda. At mula sa bibig nito, lumabas ang isa na namang salita. "Leo," sabi nito. Ang higop ng hangin, biglang may humigop ng hangin mula sa butas sa bubong. Parang may malaking bibig na sumisipsip. Lahat ng papel, basahan at abo ng lampara ay humihigop pataas kasama ako. "Leo!" sigaw ni Eugene. Hinila ang braso ko, pero mas malakas ang hatak mula sa itaas. Para kong hinihila ng hangin mismo. Ang mga paa ko halos umangat na sa sahig. Sumigaw si Andrea umiiyak. "Huwag niyo siyang bibitawan! Huwag niyo siyang ibigay!" Sabay-sabay akong hinawakan ni Carlo at Eugene, pero ramdam nila ang lakas ng paghila sa akin. Ang sahig sa ilalim ng paa ko, halos hindi ko na maramdaman. Mula sa bubong mas malakas ang boses. "Sa akin ka na!"
Pero bago pa tuluyang maangat ang katawan ko, kinuha ni Sally ang lampara at itinapat sa butas. "Leo, takpan niyo ang mata niyo!" sigaw niya. Pag-angat ng apoy ng lampara, tumama ang ilaw diretso sa nilalang. Isang malakas na ungol ang narinig namin. Maya-maya nagliyab ang buong paligid ng bubong para bang nasaktan siya at saka siya umatras. Mabilis, halos hindi namin maramdaman ang pag-alis. Pagkaatras niya, biglang tumigil ang paghigop ng hangin. Bumagsak ako sa sahig, hingal na hingal, parang muntik maubos ang buhay ko. Si Carlo at Eugene agad akong inalalayan. Si Andrea niyakap ako ng mahigpit at si Sally nakatayo sa gitna, hawak pa rin ng lampara. At ang sabi niya, "Babalik siya at mas malakas." Pagkatapos humupa ang ingay, nakaupo kaming apat sa may sahig, hingal at nanginginig. Si Sally pa rin ang nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang lampara, nakatingin sa bubong. Hindi siya nagsalita, pero ramdam namin na hindi pa tapos ang gabing yon. Tahimik lang si Andrea nakadikit sa balikat ko. Si Carlo at Eugene naman parehong nakatingin sa may bubong, parang nagmamasid kung may susunod pang gagalaw. Bigla napansin namin na may maliit na kaliskis sa sahig, malagkit at kumikislap para silang ginto. "Leo, ano to? Parang galing sa buntot niya, ganon?" sabi ni Eugene. Umiling ako. "Oo, tama ka. Parang may naputol na bahagi o baka sinubukan niyang hawakan tayo." Si Sally hindi lumingon. Sabi niya, "Dapat niyo nang tandaan, pag may naiwan na kaliskis, nagmamasid siya. Sinusubaybayan ka niya." Habang pinagmamasdan namin, biglang may isang gumalaw, kumikislap, para bang naglalakad sa may sahig. Sumigaw si Andrea, "Leo, tumakas na tayo, lumayo tayo." Si Carlo ay sumunod agad. "Huwag lang titignan. Huwag niyo na siyang titignan." Hawak namin ang mga kamay ni Andrea at naglakad papunta sa likod ng bahay. Ngunit kahit lumayo kami, ramdam namin na may humihinga sa likod namin. Mula sa labas, may narinig kaming tunog ng tubig. Parang may humihima sa baybayin, halos kasabay ng hangin. Hindi lang siya sa bubong, lumapit siya sa bahay. Tumakbo kami papunta sa likod, doon sa maliit na kubo ni Andrea. Si Sally hindi sumama, nakatingin lang sa kubo. Sa may tabing dagat, parang may nakikita. Sabi ni Sally, "Huwag kayo lalayo sa liwanag. Yan lang pwede niyong gawin para manatiling ligtas." Naglakad kami papunta sa tabi ng kubo. Tumigil sa isang maliit na bangina. Kita namin ang dagat sa dilim. Biglang may kumislap sa tubig. Mas malaki kaysa sa nakita namin kanina. Para bang may malaking katawan na umiikot sa ilalim ng tubig. Si Andrea halos mapaiyak. "Leo, andito na siya." Si Carlo ay napalingon sa akin. "Ano gagawin natin?" Si Sally nakatitig sa tubig. Mula sa tubig may umangat na maliit na bahagi ng katawan. Hindi ulo, hindi buntot lang. Isang braso na may kaliskis, kumikislap sa dilim. Sabi ni Eugene, halina kayo, lumayo tayo." Tumalikod kami pero parang may humihila sa akin. Dahan-dahan, ang kamay ko parang tintulak ng lamig. Si Sally ay lumapit, hinawakan ang braso ko. "Leo, huwag kang lumingon. Huwag kang lalapit. Kung titignan mo, wala ka na magagawa." Biglang sumabay ang tunog ng tubig sa bawat paghinga namin. Para bang ang dagat mismo ang humihinga. "Leo, pakiramdam ko, sinusubaybayan talaga tayo." Tumingin siya sa akin, nanginginig ang labi. "Oo, ramdam ko. Ramdam ko ang bawat galaw niya." Si Carlo ay nakatingin sa tubig at saka sumigaw, "Leo, tumakbo tayo. Hindi na natin kayang labanan siya." Pero si Sally ay hindi gumalaw. Nakatingin lang siya, parang may kausap sa ilalim ng tubig. Hindi siya galit pero naghihintay. At kung hindi ka lalapit sa tamang paraan, papasok siya sa buhay mo. Sabi niya. Mula sa tubig, may isang kaliskis na lumutang pataas. Kumikislap sa ilaw ng buwan. Parang tinituro nito ang posisyon namin. Sumigaw si Andrea, "Huwag kayong tatango. Huwag niyong tingnan." Ngunit ramdam namin na may humihila sa isip ko. Hindi sa katawan. Para akong inaagaw ng isang nilalang.
Si Sally naman dahan-dahang lumapit sa akin. Leo, kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang sinasabi ko. Huwag kang lalapit sa tubig at huwag kang lalayo sa liwanag. Maya-maya dahan-dahang umangat ang ulo mula sa tubig. Ang mga mata niya malaki. Kumikislap ang gintong kaliskis. Ang buntot kumikislap sa ibabaw ng tubig. Humahampas sa alon. Halos abutin ang gilid ng bangina. Leo, sabi niya. Narinig ko ang pangalan ko muli, malakas at malinaw. Si Andrea halos maluha. Leo, huwag kang lilingon. Si Carlo humigpit sa aking braso. Leo, huwag kang titingin ha. Si Sally dahan-dahang tinaas ang lampara, tinutok sa mata ng nilalang. Si Sally ang tumutok ng lampara sa mata ng nilalang. Ang liwanag ay tumama sa gintong kaliskis, sa buhok at buntot. Parang nasaktan siya, sumigaw ang tunog. Isang ungol mula sa ilalim ng tubig ang narinig namin. Leo, hawakan mo ang liwanag, sigaw ni Sally. Dahan-dahan lumapit ako sa gilid ng bangina. Hawak ang lampara. Ramdam ko ang malamig na hangin, ang humihipit na presensya ng nilalang. Maya-maya umikot ang tubig, bumangga sa bato, humahampas sa bangina. Ang buntot ay kumikislap, tila sinusubukan akong hilahin sa ilalim. Si Andrea napaupo sa may sahig, nanginginig. Leo, kaya mo ba? Tanong niya. Si Carlo hawak ang braso ko, nakatingin sa akin. Leo, huwag kang papatalo. Si Eugene nakayuko, nanginginig din. Leo, kami, kasama ka. Dahan-dahan ng habang nakatutok ang liwanag sa mata ng nilalang, bumagal ang galaw neto. Parang napipilitan, parang sinusukat kung may kalaban sa harap niya. At bigla, isang malakas na hampas ng buntot sa tubig, parang babalik sa ilalim. Ang liwanag ng buwan tumama sa kaliskis, kumikislap ng huling beses at unti-unting lumubog ang katawan sa ilalim ng dagat. Tahimik na ang dagat. Leo, tapos na, sabi ni Sally, huminga ng malalim. Si Andrea niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko akalain, pero tapos na, sabi niya. Babalik siya balang araw, pero sa ngayon, ligtas kayo. Tandaan nyo, liwanag lang ang kailangan. Kinabukasan lumabas kami sa kubo ni Andrea at kitang-kita ang tahimik na dagat. Para kaming nakabangon mula sa bangungot, lahat kami may kakaibang takot, ngunit may pagpapahalaga sa buhay na hindi namin nararamdamang bago. Si Sally tahimik na sumunod, nagpakita ng kakaibang ngiti. At mula noon, tuwing lalapit kami sa dagat, lagi naming dala ang liwanag. Hindi na namin muling nakita ang sirena na may gintong kaliskis, ngunit ramdam namin ang presensya niya sa bawat alon, sa bawat hampas ng hangin, at sa bawat kumikislap na liwanag sa tubig. Ako po si Nelson, at ito po ang kwentong ilang dekada ko ng bitbit at binabalik ang alaala. Pero ngayon ko lang nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi sa inyo. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan nang hindi nanginginig ang dibdib ko. Pero susubukan ko dahil hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang lamig at bigat ng gabing yun. Taong 1989 sa liblib na bahagi ng Quezon ang kinalalagyan namin noon. Isang baryong nawawala sa mapa kapag tag-ulan, puno ng kakahuyan, palayan, ilog at mga kwentong matagal nang umiikot tungkol sa mga engkanto, maligno at lalo na ang mga aswang. Doon po lumaki ang pinsan kong si Michael, kasama ang nanay niyang si Wilma at ang kanilang matanda ngunit matapang na lolo na si Lolo Polyon. Kasama rin namin sa bahay noon ang isa naming kabarkada na si Anding, na madalas sumabit sa amin sa mga lakad sa palayan o kaya'y manghuli ng hito sa sapa. Hindi ko po talaga makakalimutan ang gabing yon. Nag-ugat ang lahat sa kakaibang sigaw at iyak ng mga baboy sa likod ng bahay. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nasaksihan ko kung papaano tumayo sa pagitan ng buhay at kamatayan ang isang matanda. Hawak lamang ang tansong sibat na tinatawag naming isang bagay na hindi dapat paglaruan.
hindi dapat lapitan at lalong hindi dapat gamitin kung hindi oras ng kagipitan. Hapon pa lang pero kulay abo na ang langit. Galing kami ni na Michael at Anding sa may ilog para manghuli ng hipon. Si Wilma naman ay abala sa paglalaba doon sa gilid ng bahay habang si Lolo Pulyon ay nasa teresa. Hawak ang tansong sibat. Pinapahiran ng langis at parang may inaantay. Lolo, bakit lagi mo nililinisan yan? Tanong ni Michael sabay turo sa sibat. Huminto si Lolo Pulyon, tumingin sa amin at bahagyang ngumiti pero halatang hindi biro ang sumunod na sagot niya. Michael, Nelson, Anding, tandaan nyo to. Pag dumating ang gabing hindi dapat dumating, ito lang ang panlaban natin. Natawa si Anding. Lolo naman, puro kayo kwento ng aswang wala naman yung dito. Napailing si Wilma pero hindi dahil sa sinabi ni Anding, kundi dahil sa pagkailang ng boses ni Lolo. Tama ho yan, Tay. Nakakatakot kayo magsalita. Pero hindi kumibo si Lolo Pulyon. Tinayo niya ang sibat na parabang palagi niyang kasama sa bawat hinga. Sa baryo namin, si Lolo ang pinaka-kagalang-galang pagdating sa usapang kababalaghan. Hindi siya nananakot, hindi siya nagbubuni. Kung ano ang sinabi niya, yun ang totoo. Ganon siya kilala ng lahat. Pero sa hapon na yun, parang may mabigat na hangin. Sino man ang titingin kay Lolo Pulyon ay agad makakaramdam ng malamig na kaba. Pagdating ng gabi, nakaupo kaming apat sa loob ng bahay. Si Wilma, naghahanda ng hapunan. Si Lolo Pulyon ay nasa sulok. Nakapikit pero hawak pa rin ang sibat. Kami naman ni na Michael ay nag-aayos ng lambat. Maya-maya, may kumaluskos sa may bubungan. Tahimik kaming napatingala. Nelson, narinig mo ba yun? Pabulong na tanong ni Michael. Tumango ako. Parang may naglalakad. Napatingin kami kay Lolo Pulyon. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata. Hindi siya tumayo pero tumigas ang panga niya at humigpit ang hawak sa sibat. Huwag kayong lilingon sa bintana at huwag kayong tatayo ha. Malamig niyang sabi. Agad na kinabahan si Anding. Lolo, aswang ba yan? Humawak ka, sabi ko. Sagot ni Lolo Pulyon, hindi tumingin sa amin. Natigilan si Wilma na palunok. Tay, totoo ba yan? Hindi siya sumagot, pero tuluyang lumubog ang takot sa sikmura namin. Sumigaw ang isang baboy sa kulungan. Sabay kami napasigaw dahil hindi yun normal na iyak ng hayop. Parang may kinakain ng buhaya, parang may hinihila pa palayo. Tay, ano yun? Sigaw ni Wilma. Tumayo si Lolo Pulyon, diretso sa pintuan. Hawak ang sibat na tila mas mabigat pa sa bakal. Dito lang kayo. Pero hindi kami nakinig. Kami ni na Michael, Anding at ako ay dahan-dahang sumunod. Hindi kami lumalapit ng sobra pero sapat para makita ang nangyayari sa kulungan ng baboy. At hindi ko makakalimutan ang aking nakita. Sa ibabaw ng kulungan kita namin ng isang maliit ngunit mataba. Nakatagilid ang paa na parang pangpusa. Pero ang katawan ay tao. Nakadapa sa bubong ng babuyan. Umuungol ito habang kinakalabit ang kawayan ng bubunga. Sinusubukang buksan ang takip. Ano yan? Sabi ni Anding. Hindi yan tao, sagot ni Michael. Maliit lang ang ilaw sa paligid kaya hindi ko kaagad nakita ang muka. Pero nang bumaba ito ng dahan-dahan, doon ko nakita ang nakakapangilabot na anyo nito. Mahahabang daliri, baluktot na paa, at dila na parang ahas, humahampas-hampas sa hangin. Napatras kami, pero si Lolo Pulyon hindi takot. Lumayo ka sa hayop ko! Sigaw niyang mariin. Tumigil ang nilalang parang nagulat. Parang hindi inakalang may lalabas na tao. Tumingin to sa direksyon namin at doon ko nakita. Mga mata niyang kulay dilaw, bilog at parang mata ng paniki.
Nag-angat ng sibat si Lolo Pulyon. Umalis ka rito! Isang pangit, malalim at hindi taong hising ang pinakawalan ng nilalang. Lolo, wag! Sigaw ni Wilma. Pero huli na, unang sagupaan, sumugod ang nilalang. Mabilis, parang kidlat. Akala ko matatamaan si Lolo Pulyon, pero parang sanay ang matanda. Parang ilang beses niya nang ginawa ito. Iniikot niya ang katawan, saka mabilis na tinuhog ang ere gamit ang tansong sibat. Sumigaw ang nilalang. Tumilapon ang nilalang sa lupa pero hindi pa iyon patay. Nagsimula itong gumapang. Tumutulo ang itim na dugo sa lupa. Ang balat nito ay parang nasusunog kapag dumadampi ang dugo sa kawayan. Lolo, ang bilis niya! Sabi ni Michael. Hindi kami makagalaw. Tumakbo kayo pabalik sa bahay! Utos ni Lolo. Pero hindi namin kaya. Parang nanigas ang mga binti namin. Muling tumayo ang nilalang. Ngayon mas galit, mas baliw, mas gutom. At bago pa ito makatakbo uli, tumunog ang buong bukirin. Parang umalingaw-ngaw sa hangin ang hampas ni Lolo. Isang malakas at matinis na tunog ng hangin ang lumipad, kasabay ng tansong sibat, at tumagos iyon sa dibdib ng nilalang. Diretsyong napadapa ang halimaw, nanginginig, unti-unting nabibiyak ang balat. Hanggang sa pumutok ito, tumalsik ang itim na usok at huminto ang paligid, pero hindi pa tapos ang gabi. Huminga ng malalim si Lolo Pulyon, kinuha ang sibat at pinunasan. Isa lang yon. Marami sila ngayong gabi. Napatulala kami. Tay, anong ibig niyo sabihin? Tanong ni Wilma. Tumingin si Lolo Pulyon sa kakahuyan sa gawing silangan, doon sa pagitan ng mga punong nara at kawayan. May dumadapong mga anino. Marami, kumakalas mula sa itim na gubat. May darating pa. Namamangka sila tuwing amihan. Naghahanap ng bahay na may batang babae o bagong panganak, o di kaya'y hayop. Pero wala naman dito noon, sabi ni Wilma. Mabagal na umiling si Lolo Pulyon. Wilma, may napili sila ngayong gabi. Napalingon kaming tatlo kay Wilma kasi bigla niyang hinawakan ang tiyan niya. Noon lang bumalik sa isip namin. 3 buwan pa lang ang ipinagbubuntis niya. At doon nagsimula ang totoong takot. Dahil ang mga aninong papalapit mula sa gubat, hindi lang isa, hindi lang 2, hindi 5, kundi marami sila. Nakatayo kami sa gitna ng bakuran. Hawak ni Lolo Pulyon ng tansong sibat na parang may sariling buhay. Si Wilma ay nakatalikod sa amin, nanginginig habang hinahawakan ng tiyan niya. Sina Michael at Anding naman ay parehong hindi makagalaw, nakatitig sa makapal na kakahuyan kung saan unti-unting lumalabas ang mga anino. Tay, bakit ang dami nila? Mahina at basag na tanong ni Wilma. Hindi man lang lumilingon. Sumagot si Lolo Pulyon, mababa at ramdam ang bigat ng bawat salita. May naaamoy silang bago. Hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Lalong kumapit si Wilma sa sariling tiyan. Pero tay, wala pa naman po akong... Pinutol ni Lolo ang sasabihin niya. Huwag ka nang magsalita. Pumasok ka na muna. Pati kayo sa bahay. Pero hindi kami gumalaw. Mula sa dilim ng kakahuyan, may kumakaluskos. Hindi malakas pero sapat para tumayo ang balahibo namin. Parang kaluskos ng maraming paa. Hindi hakbang ng tao, hindi lakad ng hayop. Ibang-iba. Lolo! Tawag ni Michael na halos pawulong. Hindi tumingin ang matanda sa amin. Nakatuon lang ang mata niya sa mga aninong lumalabas isa-isa mula sa gubat. Pagkalampas ng ilang segundo, lumabas ang unang nilalang. Mas malaki kaysa sa nauna. Mas mahaba ang katawan, parang walang balakang. Ang mga braso niya ay halos abot tuhod at ang leeg ay baluktot na parang pinuputol pero hindi natutuloy. Ang mata nito ay pulang-pula, parang nagliliyab. Kasunod nito, 4 pang aswang ang lumabas. May 2 gumagapang,
Isang nakatayo pero nakayuko na parang nag-aabang ng tiyempo, at ang isa ay mabilis na kumikibot ang ulo na parang hinahanap ang direksyon kung saan nagmumula ang amoy ng dugo. Pumikit sandali si Wilma at napaluha. "Tay, mamamatay tayo." Tumayo si Lolo Pulyon matikas kahit sa edad niya. "Hanggat nandito ako, walang kukunin sa inyo." Naglakad ang mga aswang papalapit. Hindi sila tumatakbo, dahan-dahan lang. Parang sigurado sila sa mangyayari. Ramdam kong kumapit si Anding sa braso ko. "Nelson, hindi natin kaya to," sabi niya, pero hindi ako makasagot. Biglang humangin ng malamig, parang may humihigop sa paligid. Napatingala si Michael. "Narinig niyo yon?" tanong niya. Narinig nga namin ang mahinang paghuni ng mga paniki sa kawayanan. Pero may isa pang tunog, parang malaking pakpak na pumapalo sa hangin. Napakunot ang noo ni Lolo. "May kasama pa sila sa itaas." Pag-angat namin ng ulo, nakita namin ang isang itim na figura na umiikot sa ibabaw ng punong mangga. Mababa lang ang lipad, paikot-ikot na parang umiinog. Malaki yun, halos kasing laki ng tao. Hindi namin makita ang muka dahil mabilis ang pag-ikot niya, pero dinig namin ang pagaspas ng pakpak na mas mataas pa sa normal. "Ang laking pakpak nun, di ba?" tanong ni Michael. Tumango si Lolo. "Hindi lang pakpak, taong may pakpak. Matagal ko nang alam na may isang ganyan dito sa kagubatan, pero hindi lumalapit sa baryo. Ngayon kasama na nila." Napalunok ako. "Anong gagawin natin?" tanong ko. Sumagot si Lolo nang hindi lumilingon. "Kailangan kong ilabas ang sibat sa hangin. Hindi sila titigil hanggat hindi sila tinatamaan nito." Pero bago pa man niya magawa yun, sumugod ang unang aswang. Ang unang aswang, yung may pulang mata, biglang tumakbo papunta kay Wilma. Hindi sa amin, hindi kay Lolo. Diretso talaga kay Wilma. Napasigaw si Michael, sabay takbo papunta sa kinaroroonan ni Wilma. Pero mas mabilis ang nilalang. Hinampas nito ang lupa. Tumalon at halos matamaan si Wilma sa dibdib kung hindi lang nagtulak si Michael papalayo sa kanya. Tumilapon si Michael sa lupa. Paglingon ng aswang kay Michael, ngumanga ito, mahaba ang dila, parang kumikintab sa laway. Handa na sanang dumamba sa kanya, pero isang malakas na hampas ng tansong sibat ang tumama sa tagiliran ng nilalang. "Bumitaw ka!" sigaw ni Lolo Pulyon, puno ng galit at hindi takot. Nadala ang aswang pero hindi natumba. Humarap ito kay Lolo at doon nakita namin ang mukha niya ng mas malinaw. Balat na parang nabubulok, mata na lumulubog sa anit pero kumikinang, at ngiping napupurol pero makapal at marami. Umungol ito at sumugod kay Lolo Pulyon. Napasigaw si Wilma pero hindi umuurong si Lolo. Iniikot niya ang sibat, parang sundalong kabisado ang bawat galaw. Hinampas niya ang aswang sa muka. Tumalsik ang dugo. Umurong ang halimaw, pero dalawang aswang pa ang sumugod mula sa kaliwa. Sabay-sabay na pag-atake. "Lolo, sa kaliwa!" sigaw ko. Pero sa nakikita kong iyon, nakita iyon ni Lolo. Tinapakan niya ang lupa, umikot ang katawan niya at inundayan ng 2 beses gamit ang sibat. 2 aswang ang tinamaan. Isa sa balikat at isa sa tiyan. Pero hindi tumigil ang mga halimaw na yon. Parang mas lalo pa silang ginanahan kapag nasusugatan. Umungol sila. Lumalapit ng lumalapit. Napahawak si Wilma sa poste. "Nelson, Anding, tulungan niyo kami. Huwag niyo kaming iiwan." Si Nanding ang unang gumalaw. Kahit nanginginig siya, pinulot niya ang malaking kahoy na nakasandal sa may dingding at itinayo iyon. "Nelson, kahit pa paano, tangkain natin," sabi niya. Nanginginig ang ngipin. Ginawa ko rin yun. Pinulot ko ang isang kahoy sa gilid ng kulungan. Mabuti nang may hawak kaysa wala. Habang papalapit pa ang isa pang aswang, nakita namin dumapo sa bubong ng bahay ang itim na nilalang na may pakpak.
at doon nagbago ang hangin. Parang lumamig, parang humigpit ang paligid. Tumingala si Lolo. Kulang na lang, lahat sila nandito. Habang lumilipad ito paikot, dahan-dahang bumababa ang nilalang. Hindi siya tulad ng iba, mas mahaba ang pakpak, parang balat na tinastas mula sa malaking paniki. Ang mukha niya ay kalahating tao, kalahating hayop. Ang buhok ay basang-basa, mahaba at dikit-dikit. At ang mga mata ay makitid, halos puti lang ang nakikita. At pagdapo niya sa bubong, nagsalita siya. Paus, mababa at parang dalawang boses na magkapatong. Ibigay niyo sa amin ang babae. Amin ang dinadala niya. Napatras si Wilma. Hindi ka makakalapit sa anak ko. Bulong niya. Sumigaw si Michael. Umalis kayo rito! Umalis kayo! Tumingin ang nilalang kay Michael. Walang batang lalaki ang makakapagtaboy sa amin. Parang sasagutin pa sana ni Michael pero napigilan siya ni Lolo. Michael, huwag kang magsasalita sa kanila. Napahinto siya. Tumingin ang nilalang kay Lolo Pulyon at sumimangot. Matanda, buhay ka pa rin. Hindi sumagot si Lolo. Tinaas niya ang sibat. Tumalon mula sa bubong ang pakpakang nilalang. Pagbagsak niya, yumanig ang lupa. Nagkalat ang alikabok at ang tuyong dahon. Umayo si Lolo sa tindig. Mas mahigpit ang hawak niya sa sibat. Kayong mga halimaw, hindi niyo makukuha ang pamilya ko. Ngumiti ang may pakpak na aswang. Pangit, pilit at puno ng tukso. Matanda, hindi mo kami kaya. Hindi mo kayang labanan ang 5, 6 o 7 mag-isa. At nang sabihin niya yon, sabay-sabay gumalaw ang mga aswang sa paligid. 3 aswang ang sumugod kay Lolo. Isa sa likod at isa sa gilid at isa sa harap. At muling nagsimula ang kagaluhan sa bakuran. Nang sumugod ang 3 aswang kay Lolo Pulyon, halos sabay-sabay ang galaw nila. Yung isa ay tuloy-tuloy ang takbo, nakayuko at handang maluwag. Yung isa ay gumagapang sa lupa, nakabuka ang bibig at naglalaway. Yung isa, paakyat ng hangin, tumatalon para atakihin si Lolo mula sa taas. Tay! Sa taas! Pero hindi nagpadala si Lolo Pulyon sa kaba. Inikot niya ang tansong sibat at humakbang pataas ng 1 beses bago sinalubong ang unang aswang. Tumama ang dulo ng sibat sa tiyan ng unang halimaw. Napatras ito pero hindi natumba. Ang dugo nito ay tumutulo sa lupa at parang umuusok. Kasunod nito, sumipa at gumapang na aswang naman ang tinangkang kumagat sa paa ni Lolo. Hinampas ni Lolo ang gilid ng ulo nito at nagtilapo ng halimaw sa gilid. Pero ang ikatlo, galing sa taas, nakita namin kung papaano bumagsak mula sa bunga. Parang malaking paniki na may galit sa tao sa loob. Lolo! Sabay-sabay naming sigaw. Pero inayos ni Lolo ang sibat, itinusok sa ere, at nang bumaba ang aswang, tumagos ang sibat sa balikat nito. Pero hindi iyon sapat para patigilin siya. Hinawakan ng halimaw ang katawan ng sibat. Idiniin ito para makalapit sa mukha ni Lolo. Ngumisi siya. Hindi mo ako kayang patayin, tanda. Ngunit marahan lang na sumagot si Lolo. Hindi natitinag. Hindi ako ang papatay sa iyo, kundi ang sugo ng liwanag. Pinilit niyang hilahin pababa ang sibat at nang magawa niya, bumangga ang aswang sa lupa. Tumama ang ulo nito sa kahoy at bago pa makabangon, winasiwas ni Lolo ang tansong sibat sa leeg nito. Napatalon kami ni Anding sa lakas ng tunog. Umuurong sandali ang ibang aswang, naguunahan ng hininga. Parang naiinis na napapansing isa-isa sa kanila ay nababawasan na. Pagkapit ni Michael kay Wilma, habang abala si Lolo sa pakikipaglaban, hinila ni Michael itong si Wilma palapit sa dingding ng bahay. Dito ka lang ha, huwag kang lalayo, sabi ni Michael
Nanginginig ang kamay habang sinusubukang protektahan ang babae. Humihingal si Wilma, hawak ang tiyan niya. "Huwag kang lalapit sa kanila, wag," sabi niya. Maya-maya napayakap si Wilma sa tiyan niya. "Hindi kayo makakalapit sa anak ko." Ang hindi inaasahang sumugod. Biglang sumigaw si Anding, hawak ang kahoy. "Hoy halimaw! Layuan mo si Wilma!" Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya. Nanginginig siya sa una pero ngayon nakatayo siya. Nakataas ang kahoy na para bang handa niyang isakripisyo ang sarili niya. Napatawa naman ang nilalang. "Anong gagawin mo sa akin, bata?" Hindi sumagot si Anding. Tumakbo siya. "Tanga! Bumalik ka dito!" sigaw ko. Pero huli na. Tumalon si Anding sabay hataw ng kahoy papunta sa ulo ng nilalang. Pero bago tumama ito, nahawakan ng aswang ang kahoy gamit ang dalawang mahabang kuko. At dahan-dahan itong napangisi. "Babait kang bata!" Iniangat niya si Anding gamit ang isang kamay, parang manok na hawak sa leeg. "Bitawan mo siya!" sigaw ni Michael. "Anong sabi mo? Para saan?" Nagsimulang magpumigla si Anding pero wala siyang laban. Nanginginig ang paa niya sa ere. Nakita ni Lolo Pulyon ang mga ganoong eksena noon pa. Hindi kami sigurado kung papaano pero parang alam niya ang bawat galaw ng mga halimaw sa paligid. Nang makita niyang hawak ng may pakpak na aswang si Anding, hindi niya na tinapos ang pakikipaglaban sa dalawang halimaw sa unahan niya. Tumalon siya sa isang paa, inikot ang katawan, at ibinato ang tansong sibat. Lumipad ang sibat diretsong parang kidlat. Tumama ang sibat sa braso ng may pakpak na aswang. Tumilapon si Anding sa lupa, gumulong, pero agad kong nilapitan para hilahin palayo. "Nelson, masakit. Hindi ako makahinga," sabi ni Anding na hinihingala. "Dito ka lang, huwag kang gagalaw," sagot ko. Kahit ako mismo ay nanginginig sa kaba. Sumigaw ang may pakpak na aswang, hawak ang dugo ang braso. "Tanda!" Pero hindi pa siya nakakabawi ay tumakbo si Lolo papunta sa kanya para kunin ang sibat. Kinuha niya ito sa lupa. Bagyang umiinit pa yon mula sa pagkakatusok. Habang hinihila ni Lolo ang sibat palabas sa laman ng aswang, lumapit naman ang 3 aswang pa mula sa kakahuyan. Tumigil sila sandali para nag-aantay ng sinyalis mula sa kanilang lider. Nang tumingin ng may pakpak na aswang sa kanila, nakayuko at galit, bigla itong sumigaw. "Kuhain niyo ang babae!" At doon na nagsimula ang tunay na kaguluhan. Sabay-sabay silang tumakbo papunta kay Wilma. Lolo, tulungan niyo kami!" Sigaw ni Wilma, yakap ang tiyan niya, hindi makatakbo ng maayos. Agad namang tumakbo si Michael. Iniharang ang katawan niya. "Walang lalapit!" Umungulang isa sa mga aswang at bumangga kay Michael. Napahiga si Michael sa lupa. Habang papalapit ang isa sa mga aswang, naisip ko na tapos na. Pero si Michael, kahit duguan ng ilong at nanginginig, ay pilit bumangon. Hindi ka dadaan dito!" sigaw niya. Pinulot niya ang isang malaking bato sa lupa at hinampas ang ulo ng nilalang. Umungol ito, umatras sandali. Pero mabilis silang bumalik. "Hindi ko kayo papayagang makalampas sa akin," sabi ni Michael. Hindi pa kami nakakahinga ng biglang may gumalaw muli sa kakahuyan. "Nelson, parang may paparating pa." Nilingon ko si Anding. "Hindi, huwag mo sabihin." Pero tama siya. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga mata na naman na lumalabas. Mas marami, mas mabilis, mas gutom, at tila mas mabangis. Humigpit ang hawak ni Lolo sa sibat. "Hindi tayo pwedeng umatras. Hindi tayo pwedeng bitawan ng gabi na to." At unti-unting lumihis ang hangin, parang humahaplos sa balat namin. At sa gitna ng katahimikan, bago ang panibagong pagsugod,
Narinig namin ang mahinang bulong ng may pakpak na aswang. Simulan na natin. At halos sabay-sabay sumulpot mula sa kadiliman ang mga nilalang, mga aninong mabilis, humahabol sa hangin, at may mga pakpak na nagkikiskisan na parang pinupunit ang gabi. "Lolo!" Tawag ko. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Hindi na siya tumingin sa akin. Nakatutok ang mga mata niya sa harapan. Matigas ang panga, nagngingit-ngit ang mga ngipin. "Anding Nelson, humanda kayo. Huwag kayong tatakbo. Hindi sila dapat makalapit." Biglang nagsilabasan mula sa kaliwa ang tatlong aswang. Mabilis at nakasayad ang kuko sa lupa. Naglabas ng hugong ang hangin nang sumugod sila. At si Anding ang unang gumalaw. Kahit nanginginig ang kamay niya, iniangat niya ang hawak na patalim. At nang tumalo ng isa sa kanila, nasingitan niya ito. Nasingitan niya ito ng saksak sa tagiliran. Kumalingaw-ngawang sigaw ng nilalang, paos puno ng galit. "Nelson, sa kanan mo!" Paglingon ko naman, isang babaeng aswang na may mahabang buhok ang papalundag sa akin. Kita ko ang dilaw nitong mata. Basa ng laway ang bibig at ang dila nitong parang hiniwa ang hangin. Hinugot ko ang itak at sinalubong ko ang talon niya. Isang sabayang hampas na halos magpagising sa buong kagubatan. Napatras siya pero hindi tumumba. Tumawa pa nga. Mababa parang nanunuya. "Mahinang tao," bulong neto bago muling sumugod. Pero bago ito makarating sa akin, biglang may lumipad mula sa gilid. Ang sibat ni Lolo. Tumagos ito sa balikat ng nilalang at tumilapon siya pabalik. Sumabit sa ugat ng puno. "Dito kayo sa tabi ko." "Hindi pa yan. Ang malakas, paparating pa lang." At doon namin narinig ang tunog. Mabigat, mas malaki, mas mabagal ang galaw. Pero nakakatindig balahibo. Parang pagaspas, pero hindi pangkaraniwan. Parang may pakpak pero mas malapad. At kada pag-uga ng hangin, may kasamang pag-alingaw-ngaw na parang nasa loob kami ng malaking kuweba. Nagkatinginan kami ni Anding. "Nelson, hindi yan ordinaryong aswang." At mula sa pinakadilim na parte ng kakahuyan, unti-unting lumitaw ang hugis isang malaking anino. Pataas ng pataas ang katawan at ang mga pakpak nito mas malapad sa puno ng akasya. Dahang-dahang lumabas ang mukha, maputla, mahaba ang ngipin at sa mga mata nito may kakaibang ningning. Hindi gutom kundi parang galit na matagal nang pinipigil. Si Lolo ang unang kumilos. Isang hakbang lang ang layo mula sa nilalang, pero matatag siyang tumayo. "Anding Nelson, yan ang pinulong nila." Dahan-dahang yumuko ang malaking nilalang, parang inaamoy kami isa-isa. Bawat hinga neto ay parang humihigop ng lamig mula sa hangin. Narinig ko si Anding na napapalunok, habang ako naman ay ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod, kahit pilit kong pinipigil. "Lolo, kaya ba natin yan?" sabi ko. Hindi tumingin sa akin si Lolo. Hindi rin siya umatras. "Kung aatras tayo ngayon, masisira ang buong baryo." Umangat ang ulo ng pinunong aswang. Tumigil ang pagaspas ng mga pakpak neto. At sa ilang saglit ng katahimikan, narinig namin ang pagkaluskos ng mga sumusugod niyang alagad na unti-unting pumapaligid. Marami sila. Nasa mga sanga, nasa lupa, nasa likod namin. Halos hindi kami makahinga. "Kay tagal kong hinintay ito. Ang huling tagapagbantay ng angkan." Ang tinutukoy neto si Lolo. "Anong kailangan mo?" "Ang dugo mo," wika neto. At bago pa man namin maunawaan, bigla itong naglaho sa harapan namin. Isang mabilis na hangin ang dumaan. At naramdaman ko nga may dumadaan sa gilid ko. Maya-maya, nagsimula ang labanan. Nagbanggaan sila, parang sumabog ang hangin.
Naitulak kami ni Anding paatras sa lakas ng tama. At sa gitna ng alikabok na umaangat, nakita namin na nakaluhod si Lolo. Hawak pa rin ang sibat na nakabaon ang kaunti sa balikat ng pinuno. Pero hindi sapat dahil napapasigaw ang nilalang, hindi sa sakit kundi sa galit. Agad nitong hinampas si Lolo gamit ang pakpak. Isang malakas na hampas na tumilapon ang matanda at bumangga sa puno. Napasigaw ako sabay takbo, pero hinarangan kami ng dalawa pang aswang. Nakangising parang sabik na sabik. "Nelson, kailangan nating dumaan sa kanila," sabi ni Anding. Niyakap ko ang hawak kong itak. "Kahit anong mangyari, kukunin natin si Lolo." Sa likod naman namin, narinig pa rin namin ang unti-unting paglapit ng pinuno. Ang mabigat at mabagal nitong mga hakbang. At bago pa kami tuluyang sumugod, narinig namin ang boses ni Lolo. Mahina, paos pero buhay. "Nelson, Anding, huwag kayong bibitaw." At doon kami umatake. Tumakbo kami ni Anding sabay diretso sa dalawang aswang na humarang sa amin. Halos sabay din silang sumugod pareho. Parehong nakangisi, pareho ang matatalim na ngipin na kumikintab sa dilim. "Nelson, sa kanan!" Tumango ako at tumatak ng hangin para bumelo. Pagbalik ko sa aswang na nasa kaliwa, bigla itong tumalon na paatras. Mabilis, parang alam ko na ang galaw ko. Pero hindi ako umatras. Sinugod ko rin siya. Itinaas ang itak at hinampas ang buong lakas. Sumalag siya gamit ang matulis na braso. Kumalabog ang bakal sa balat niya na parang bato. Narinig ko ang hampas ng patalim niya, kasunod ang malakas na sigaw ng aswang na tinamaan niya sa tagiliran. Dumugo ito pero hindi bumagsak, lalo lang nagalit at sumugod kay Anding. "Anding, bantay sa likod mo!" sigaw ko. Pero bago pa siya masunggaban, tinalon ko ang aswang sa harap ko at buong bigat na hinampas ang itak ko sa may batok nito. Narinig ko ang mahinang punit at isang malakas na ungol. Tuloy-tuloy ang hampas nito. At hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Pilit pa rin gumagalaw pero hindi na makabangon. Paglingon ko, nakipagbuno si Anding sa isang aswang na mas malaki sa kanya. Hinawakan nito ang braso niya at pilit na binabali. Hinampas ko ang tagiliran ng aswang. Napabitaw ito kay Anding pero humarap sa akin ng may ngiti. Masarap ka," sabi neto. Nauulol ang boses. "Bata at sariwa." Sinugod niya ako at mabilis pero dahil sa dami ng nangyari ngayong gabi, parang masanay na ang katawan ko. Yumuko ako saka iniangat ang itak at isinaksak sa leeg niya. Nanginig ang buong katawan niya, kaya mas lalo ko pang itinaas lalo. Diretso pataas ang talima. Bumagsak ang aswang. Maya-maya, hingal kami, pareho ni Anding, halos hindi makapagsalita. "Lolo," sabi niya, humahabol ng hininga. "Bilisan na natin." Tumakbo kami pabalik kay Lolo Polyon. Nakita namin siyang nakasandal sa puno, hawak ang tansong sibat na duguan, pero nakatayo. Pilit na lumalaban pa rin. Nakatitig siya sa pinuno ng aswang na papalapit ng dahan-dahan. Parang alam netong sugatan na ang matanda. Napasigaw ako pero hindi siya tumingin sa amin. Nakapako ang mata niya sa halimaw sa harap niya. "Nelson, ilapit mo ko sa kanya," sabi ni Lolo, mababa ang boses. "Pero Lolo, gawin mo na." Hinawakan ko siya sa braso, inalalayan. Si Anding naman nakatayo sa tabi namin, handang sumalag kahit halos ubos na ang lakas niya. Humakbang kami palapit sa nilalang ng aswang. Mabagal ito, parang tinitikman muna ang takot namin. "Matatapos din kayo," sabi ng pinuno habang unti-unting bumubuka ang panga niya.
Lumabas ang mahahabang ngipin. Pero biglang humigpit ang kapit ni Lolo sa sibat. Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Lolo Pulyon. At doon sa gitna ng kadiliman, sumugod ang pinuno at sinalubong siya ni Lolo. Sabay na sumugod si Lolo Pulyon at ang pinuno ng aswang. Bumangga ang sibat sa dibdib ng nilalang. Tumilapon to ng kaunti pero hindi pa rin natumba. Umalingaw-ngaw ang dagundong ng laban sa buong bakuran. Lolo, ang lakas nila! Sigaw ni Michael mula sa gilid. Hawak ang kahoy na parang sandata. Hindi tayo titigil. Si Anding naman nakatayo sa tabi. Mabilis ang galaw. Hinahampas niya ng kahoy ang mga aswang na lumalapit. Tinataboy sila kahit konti. Ngunit mas marami pa rin ang sumusunod. Maya-maya biglang may malakas na pagaspas sa hangin. Ang pinuno ng aswang ay naglunsad ng malakas na hampas gamit ang pakpak. Bumagsak si Anding sa lupa. Napahagis sa gilid, ngunit agad siyang bumangon at pinulot muli ang kahoy. Nelson, dito ka, sabi niya na nakatingin sa akin. Kinuha ko ang itak at sabay kami sumugod. Hinampas namin ang dalawang aswang na humaharang sa harap namin. Isa sa kanila ay napunta sa lupa. Dugo ang bumalot sa muka at ang isa naman nakangisi at mabilis na sumugod sa amin. Lolo, sa kanan mo! Sumigaw ako. Tumalikod siya sandali, inikot ang sibat at hinampas ang sumugod na halimaw sa ulo. Bumagsak ito at natumba at unti-unting lumayo sa gitna. Ngunit naramdaman namin kahit ilang tama, hindi pa rin sapat. Ang pinuno ng aswang ay lumapit na mabagal ngunit tiyak. Parang bawat hakbang niya ay mabigat. Lolo, kailangan natin ng plano, sabi ni Anding habang humihinga ng malalim. Pilit na kinukontrol ang kaba. Tumango si Lolo. Kailangan kong samahan ng sibat sa tamang galaw. Maya-maya tumama ang tansong sibat sa ulo ng pinuno. Napalingon siya, nanginginig at muntik nang bumagsak. Ngunit mabilis na bumangon at sumugod muli. Mas matindi ang galit. Si Michael nakahawak pa rin sa kahoy. Sinusubukang patigilin ang mga sumusunod na aswang. Lolo, baka hindi natin kayanin lahat, sabi niya. At sa gitna ng labanan, napansin naming may malakas na liwanag na unti-unting bumabalot sa paligid. Parang sinag ng buwan na mas matindi kaysa normal. Tumama ito sa tansong sibat at sa lupa. Huwag kayong titigil at ito ang huling laban ninyo. At doon sa gitna ng kagubatan, nagsimula ang pinakamalakas na banggaan sa pagitan ng Lolo Pulyon at ng pinuno ng aswang. Tumindi ang hampas ni Lolo Pulyon sa pinuno ng mga aswang. Bumagsak ang tansong sibat sa ulo nito. Paulit-ulit, bawat hampas ay parang nagbubukas ng kaunting liwanag sa dilima. Tumigil ka! Sigaw ng nilalang na may galit at puot. Ngunit hindi umatras si Lolo. Sa huling lakas niya, itinaas niya ang sibat ng mataas at ipinako sa dibdib ng nilalang. Tumilapon ang pinuno ng aswang sa lupa. Napalingon sa gilid ang iba pang aswang. Nagulat, natakot at dahan-dahang umatras. Ramdam namin ang takot sa kanilang mga mata. Isang bagay na matagal na nilang hindi nararamdaman. Maya-maya hinampas ulit ni Lolo ang sibat. Diretso sa tiyan ng pinuno. Napasigaw ito, tumilapon sa malalim na palumpong at doon na hindi na muling bumangon. Ang iba pang aswang parang nawalan ng lakas. Tumalikod at mabilis na nawala sa kadiliman ng kakahuyan. Parang binalik ng hangin. Si Michael, Nanding at Wilma halos hindi makapaniwala. Nakatingin sa bakuran, pilit kaming humihinga at unti-unting humihinahon. Lolo, natapos mo na ba siya? Pabulong na tanong ni Wilma, hawak ang tiyan niya. Tumango si Lolo, huminga ng malalim at hinugot ang tansong sibat sa lupa. Hanggang dito na lang ang gabi ng mga halimaw. Pinuntahan namin siya. Niyakap si Lolo ng mahigpit. Si Anding natulala pa rin. Humarap kay Lolo. Hindi ko akalaing kaya mo pa rin po kahit matanda ka na.
Tumawa si Lolo kahit halatang pagod. Kapag pamilya mo ang pinag-uusapan, walang imposible. Huminga kami ng malalim. Ramdam ang kapayapaan kahit sa kabila ng bagsik ng gabi. Sa wakas, nakabalik ng katahimikan sa baryo. Ngunit habang nakatingin kami sa kagubatan, alam naming may mga panaginip na hindi matutulog at kwento na mananatili sa alaala. At iyon ang gabing pinagtagumpayan ng tansong sibat ni Lolo Pulyon laban sa mga aswang. Magandang araw po. Ako po si Anton at ang kwento kong ibabahagi sa inyo ay totoong nangyari noong 2005 sa isang liblib na hindi ko na malilimutan. Ang baryo ng San Bartolome del Sur. Sa isang probinsyang halos nakatago sa pagitan ng makakapal na puno at daang putik na hindi madaanan pag umuulan. Ito ang kasal na inakala naming masaya pero nauwi sa takot na hindi ko akalaing masasaksihan ko sa buhay ko. Unang araw ko pa lang sa San Bartolome del Sur, ramdam ko na kaagad ang kakaibang tahimik ng lugar. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid. Ang kalsada ay puro lupa at ang mga tao ay parang laging nagmamadaling magsara ng pinto kapag may bagong dumarating. Ako ang isa sa mga ninong sa kasal ni Richard. Matagal ko ng kaibigan. Kinasal siya kay Elsa, taga roon sa baryo. Kasama ko sina Manuel, pinsan niya, at Karen, kaibigan namin mula sa Maynila. Pagdating namin, sinalubong kami ng malamig na hangin na parang dumadaan sa pagitan ng mga puno nang hindi gumagalaw ang mga dahon. Nang makita ko si Richard, agad siyang lumapit. "Anton, buti nakarating ka. Pasensya na, liblib talaga dito eh." Umiti ako kahit malamig ang palad niya nang nakamayan ko. "Ayos lang, iba nga lang ang pakiramdam dito," sabi ko naman. Narinig ko si Elsa mula sa kabilang gilid ng bakuran. Tahimik lang siya, nakatayo, at parang hindi masyadong komportable na maraming tao. Nang maglakad siya papalapit, pansin ko kaagad ang matalim niyang tingin. Hindi masama pero parang laging may inaalala. "Pasensya na po. Medyo magulo ang paligid. Malapit na ang kasal. Marami pang inaasikaso," sabi ni Elsa. "Ayos lang Elsa, mukhang pagod ka lang." Sa gilid ko, bumulong si Manuela. "Pare, napansin mo ba? Iba yung tingin ng mga tao dito sa kanya." Hindi ko agad sinagot pero oo. Mula sa mga dumaraan, parang may iwas ang karamihan kay Elsa. Parang natatakot silang tumingin ng diretso. Sa hapong yun, nagkaroon ng maliit na salo-salo para sa mga bisita. Habang kumakain kami, napansin kong ang ilang matatanda sa baryo ay hindi tumitingin kay Elsa. At kahit si Karen ay ilang beses na payuko na parang may nararamdaman sa hangin. Pagkatapos kumain, nagyaya si Karen na lumakad-lakad para gumaan ang pakiramdam niya. Habang naglalakad kami sa gilid ng mga bahay, narinig naming dalawa ang mahinang bulungan mula sa dalawang matandang babae. "Bakit dito nila gagawin ang kasal? Alam naman nila ang nangyari noon." "Himala kung matapos ng walang gulo, lalo't gabi na." Nagkatinginan kami ni Karen. "Anton, ano bang meron sa lugar na to?" sabi niya. Umiling ako. "Hindi ko alam pero parang may tinatago sila," sagot ko naman. Nang gumabi, humina ang hangin pero naging mas malamig. Parang may humahaplos sa batok kahit walang ihip. Nagkumpulang kami sa loob ng bahay na tinutuluyan namin. Pero may kakaiba sa labas. Narinig namin ni Richard sa labas habang nakikipag-usap kay Elsa. "Bukas ng kasal, mahal. Sana maging maayos ang lahat." Kasunod noon, ang boses ni Elsa. Mahina pero may laman. "Richard, sana handa ka sa lahat." Nagkatinginan kami ni Manuel at Karen. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa tono.
Hindi iyon tono ng kinikilig na babae. Tono iyon ng taong may tinatago o may alam na hindi namin alam. Kinagabihan, hindi kami makatulog dahil sa sunod-sunod na tunog sa bubong. Hindi lakad ng pusa, hindi hampas ng sanga. Masyadong mabigat ang tunog. Anton, parang may naglalakad sa bubong natin sabi ni Manuela. Baka hayop lang yan. Pero alam naming pareho, hindi iyon normal na hayop. Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang tunog ng mabagal na pagkaluskos. Tapos biglang hihinto na parang may nakatingin mula sa taas. Pinilit kong matulog pero ang huling narinig ko bago makatulog ay ang mahina ngunit malinaw na boses ni Karen. Anton, hindi ako mapakali. Para akong tinitignan ng kung sino. At doon nagsimula ang gabing hindi naming alam na unang sinyalis pala ng totoong nangyari sa baryo ng San Bartolome del Sur. At hindi namin alam ang mismong kasal ang magiging daan para lumabas ang nilalang na matagal nang tinatago ng pamilya ni Elsa. Kinabukasan maaga pa lang ay maingay na ang paligid dahil sa paghahanda para sa kasal. Pero kahit may halong tawanan at usapan, ramdam ko pa rin ang kakaibang bigat ng hangin. Parang sinusubukang magpanggap na normal ang baryo, pero hindi maitagong may nakatago sa pagitan ng bawat ngiti ng mga tao. Habang nag-aalmusal kami, pumasok si Manuel sa kubo na parang kulang sa tulog. Anton, hindi ako nakatulog kagabi. Yung mga tunog sa bubong parang hindi hayop, mabigat talaga. Umupo ako at huminga ng malalim. Narinig ko rin yun. Hindi normal yun pero baka masyado lang tayong kinakabahan. Sa gilid ko halatang hindi naniniwala si Karen. Hindi lang kaba yun, Anton. May presensya talaga kagabi. Parang may gumagalaw sa paligid kahit walang tao. Tumingin si Manuel sa akin. Hindi ko sinasabi kay Richard masisira ang araw niya. Tumango ako. Tama siya. Pero habang kumakain kami, napansin kong may ilang matandang lumalabas mula sa isang bahay. Bit-bit ang mga tuyong dahon na nakatali sa tali. Sinabit nila iyon sa mga poste malapit sa plaza. Para saan yan? Tanong ni Karen. Nakatingin ako habang ginagawa nila yon. Hindi ko alam pero mukhang hindi yun pangdekorasyon. Sagot ko naman. Habang papalapit ang oras ng kasal, mas lalo pang naging tahimik ang baryo. Kahit may mga bisita, ang mga tao roon ay halatang nagmamasid at hindi komportable. Ang mga mata nila ay nakatutok kay Elsa na nakasuot ng simpleng puting bestida. Maganda siya, pero napakaputla, parang may iniintinding hindi normal. Nang malapit na ang seremonya, pinuntahan ko si Richard na nag-aayos sa likod. Richard, ayos ka lang ba? Ang labig ng palad mo kahapon Ngumiti siya kahit halatang pagod. Ayos lang ako, Anton. Siguro, pagod at kaba lang. Pero excited ako. Gusto ko nang matapos ang kasal. Sa likod niya nakita ko si Elsa na nakatingin sa amin. Hindi siya nakangiti. Wala siyang kahit anong reaksyon. Parang nakikinig sa hangin kaysa sa amin. Nang tumingin siya sa akin, bigla akong kinilabutan. Hindi dahil masama ang tingin niya kundi dahil para akong nakita ng dalawang mata na hindi ko kilala. Hindi siya kaaway pero hindi rin siya parang si Elsa na ipinakita sa amin noong unang araw. Habang papunta kami sa kapilya, lumapit si Karen sa akin. Anton, ibang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa atin mula sa taas. Kalmado lang tayo. Huwag muna nating isipin yun. Sagot ko sa kanya. Pero sa loob-loob ko, tama siya. Sa mismong bubong ng kapilya, may anino akong nakitang gumagalaw. Mabilis at tahimik. Hindi ko nakuha ang hugis pero hindi yun pusa o ibon. Nang magsimula ang kasal, napansin kong halos walang bata sa loob. Lahat ng magulang sa likod ay parang nakabantay sa labas kaysa seremonya nito. Ang mga matatanda ay nakayuko. Hindi man lang tumingin kina Richard at Elsa. Sa gitna ng seremonya, habang binibigkas ng pari ang mga salita,
Nakarinig kami ng mahina pero malinaw na tunog sa kisame. Parang pagkaluskos ng pakpak, mabagal at mabigat. Si Manuel ang unang lumingon. "Anton, narinig mo yon?" Tumangulang ako at hindi tumingin. "Oo, huwag kang babalik para tignan," sagot ko. Pero hindi ko na kailangan pang lingunin. Kahit hindi ko makita, ramdam kong may gumalaw sa taas. Parang may nilalang na umiikot sa hindi dapat na naroon. Habang papalapit ang patapos ng seremonya, biglang humigpit ang hangin. Yung malamig na simoy ay biglang naging parang humahalik sa batok ng lahat ng tao sa loob. Kahit ang pari ay napahinto sandali, pero tumuloy para hindi magtaka ang mga tao. Nang hawakan ni Richard ang kamay ni Elsa, may narinig kaming parang mahinang pag-ungol mula sa sulok ng bubong. Hindi galing sa tao, hindi galing sa hayop. Para itong boses na nasa pagitan ng matanda at bata, pero mababa at parang gutom. Tumayo ang balahibo namin. Nang matapos ang seremonya at lumabas kami sa kapilya, biglang umihip ng malakas ang hangin. "Anton, parang mas lumalala pang pakiramdam sa paligid," sabi ni Karen. Sa gilid ng plaza, narinig namin ang mga aso na biglang umalulong. Sabay-sabay yun, mahaba, malakas, at parang may nakita silang hindi dapat. Si Richard ay nilapitan namin. "Ayos lang kayo? Parang ang tahimik nyo ha?" tanong niya. Tumingin ako sa kanya at hindi ko mapigilang magtanong. "Richard, may napapansin ka bang kakaiba kay Elsa?" Tumingin siya sandali tapos ngumiti. Pagod lang siguro. Wala namang problema, Anton." Pero paglingon ko kay Elsa, nakatingin siya sa malayong bahagi ng puno. Hindi sa mga tao, hindi sa kanya. Parang nakatingin sa bagay na kami ay hindi nakikita. At doon ko napansin ang anino sa lupa niya. Mahaba, hindi tugma sa katawan niya, at may bahagi na parang gumagalaw ng dahan-dahan. "Anton, anino ba talaga yon?" tanong ni Manuel. "Huwag ka maingay. May hindi tayo alam," sagot ko naman. At habang lumalalim ang gabi, mas lumilinaw na ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-iisang dibdib. May ibang ritual na nagising kasabay nito, at si Elsa ang sentro ng lahat. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang simpleng salo-salo sa plaza. Kahit may pagkain at musika, ramdam ng lahat ang kakaibang katahimikan na hindi masabi ng direkta. Parang pilit na pinapasaya ang gabi, pero walang tunay na saya ang naroon. Ang matatanda ay nagtabi-tabi. Panay ang lingon kina Elsa at Richard. At ang ibang mga kabataan ay hindi lumalayo sa mga magulang nila. Kami naman ni Manuel at Karen ay nasa gilid na kaupo sa isang mahabang bangko. "Anton, hindi ko gusto tong pakiramdam ko. Ang bigat ng paligid eh." "Kanina pa ako nakakaramdam ng parang may nakatingin sa atin kahit saan tayo pumwesto," sabi naman ni Karen. Tumingin ako kay Elsa. Nakaupo siya sa tabi ni Richard, pero hindi nakikipag-usap kahit kanino. Kahit ang mga bisita na lumalapit ay lumalayo kagad. Hindi dahil suplada siya, kundi dahil may matinding presensya siyang hindi mapaliwanag. Para siyang tahimik na tubig na may bagay na gumagalaw sa ilalim. Habang pinagmamasdan ko siya, biglang gumalaw ang anino niya. Hindi malakas pero sapat para makita na hindi yun normal na anino. Parang may buntot na humahaba at kumikibot sa dulo. Tapos biglang babalik sa dati. "Manuel, nakita mo ba?" tanong ko. Tumingin siya kagad sa lupa. "Oo, Anton. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o..." Pinutol ng biglang paghalakhak ng isang bata ang usapan namin. Tumakbo ang bata papunta sa gitna, pero bigla siyang napatigil. Tumingin siya sa lupa tapos tumingin kay Elsa at parang natakot. Agad siyang bumalik sa nanay niya at humawak ng mahigpit. "Kahit ang mga bata takot sa kanya," sabi ni Karen. Habang papalalim ang gabi, mas lumalamig ang hangin. Ang lampara sa gitna ng plaza ay biglang nagkurap-kurap na parang nauubusan ng langis kahit kaka-refill lang kanina.
Ang mga aso sa dulo ng baryo ay hindi tumitigil sa pag-alulong. Mahaba, paulit-ulit at parang may sinusundan na mabigat na presensya. Nang magsimula ng mag-uwian ang mga tao, lumapit si Richard sa amin. Nakatingin siya pero halata sa mukha niyang hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi siya masaya. Pati na rin ang mga tao. Ayos ba kayo? Parang ang lalayo ng tingin niyo ha. Richard, tignan mo si Elsa. Wala ka bang napapansin? Natawa siya ng konti nang sabihin ko yon, pero halatang napipilitan. Pagod lang siya. Ilang araw siyang nag-aasikaso ng kasal eh. Natural lang yun. Napatingin si Karen sa kanya. Richard, hindi pagod ang nakikita namin. Nag-iba ang mukha niya pero hindi siya nagsalita. Habang nag-uusap kami, napansin kong tumayo si Elsa mula sa kinauupuan niya. Mabagal ang paglakad niya papunta sa likod ng plaza kung saan halos walang ilaw. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humahatak sa kanya papunta roon. Si Richard ay hindi agad nakapansin. Anton bro, ayun na naman yung anino niya. Sabi naman ni Manuel. Nang sundan ko ng tingin, nakita kong tumutubo ang mahabang anino sa lupa. Pahaba ng pahaba habang papunta siya sa madilim na bahagi. Parang may pakpak na nakaipit, nakakurba at gumagalaw ng sabay sa bawat hakbang niya. Lumapit ako kay Richard at tinapik ang balikat niya. Richard, sundan natin si Elsa. Tumingin siya at nagulat na wala na si Elsa sa tabi niya. Ha? Saan siya pumunta? Sabay-sabay kami naglakad papunta sa direksyon kung saan siya nawala. Pagdating namin sa gilid ng puno, humina ang liwanag. Tanging lampara mula sa poste ang nagtatapon ng kaunting liwanag sa lupa. Dahil sa katahimikan, narinig namin ang tunog ng paggalaw ng mga dahon kahit walang hangin. Nang mas lumapit kami, napansin naming may bakas sa lupa. Hindi paanan ng tao, mas mahaba, may 3 hugis na parang daliri at may bahagyang hukay na parang mabigat ang tumapak. Anton, hindi ito paan ng tao. Hindi rin hayop, parang may kuko. Sabi naman ni Karen at Manuel. Luminga ako sa paligid at narinig kong may bumulong na mahina sa likod ng puno. Hindi malinaw kung tao ba o hindi. Hindi sanay sa ingay, hindi rin tunog ng hayop. Sa isang iglap, lumabas si Elsa mula sa likod ng puno. Nakayuko siya. Mabagal ang lakad niya papunta sa amin. At nang tumaas ang ulo niya, nakita naming may itim na namumuo sa paligid ng mga mata niya. Hindi dugo, hindi rin luha. Parang maitim na usok na dahan-dahang pumapasok sa mga ugat. Elsa, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Richard. Tumingin lang siya kay Richard, tapos dahan-dahang ibinuka ang bibig niya. Walang salita, walang kahit anong lumalabas. Pero may tunog kaming narinig, parang mababang pag-uhum na hindi galing sa lalamunan niya. Hindi rin galing sa hangin. Anton, ano to? Sabi ni Karen. Biglang nag-ingay ulit ang mga aso sa baryo. Mas malakas, mas sabay-sabay, mas parang nagpapanik. Nang tumingin ako sa lupa, nakita kong gumalaw ang anino ni Elsa nang hindi humihinga. At sa loob at sa sobrang bilis, humaba ito. Kumurba tapos kumalas sa paanan niya nang hindi nawawala. Hindi namin alam kung tao pa ba talaga ang kaharap namin noon. Uni na lang na matagal nang natutulog sa dugo niya. Nang humiwalay ang anino ni Elsa sa may paanan niya, tumigil kami sa paghinga. Hindi yun normal na anino. Hindi yun epekto ng ilaw. Para iyong nabubuhay na nilalang na walang katawan. Pero sumisibol mula sa mismong aura ni Elsa. Si Richard ang unang lumapit. Elsa, mahal ko, ano to? Ano nangyayari? Pero hindi gumagalaw si Elsa. Para siyang estatwa na iniwan sa gitna ng dilim. Nakatayo pero walang reaksyon. Tanging ang anino niya ang kumikilos. Mabagal itong umangat mula sa lupa. Parang humihinga tapos kumukurba na parang may pakpak. Si Karen ay napaatras. Anton, lumalaki pa yung anino. Parang nag-iipon ng lakas.
sabi ni Karen. Tumingin si Manuel sa akin, halatang natatakot. Pare, baka hindi na tao si Elsa, sabi niya. Hindi ko siya sinagot kaagad. Ang utak ko ay puno ng tanong na wala namang sagot, pero alam kong hindi kami pwedeng manatili lang doon. Habang nakapalibot kami kay Elsa, biglang umihip ang malakas at malamig na hangin mula sa gilid ng gubat. Hindi yun normal na hangin, parang may kasamang mababang ugong na galing sa ilalim ng lupa. Sumabay pa ang pag-alulong ng mga aso sa baryo. Paulit-ulit, mas malakas, mas nagpapanik. Nang mas lumapit kami ng konti, nakita kong huminga si Elsa nang mabilis. Pero hindi dahil sa takot. Para siyang sumisip-sip ng hangin. Hindi para mabuhay, kundi parang may kinakailangan ang katawan niya para magbago. Maya-maya biglang nagsalita si Elsa. Mahina, halos pabulong pero malinaw. Richard, sabi ni Elsa. Napatigil kami. Si Richard agad ang lumapit. Elsa, ano ba nararamdaman mo? Sabihin mo. Itinaas ni Elsa ang mata niya. Doon namin unang nakita ng malinaw. Ang itim na namumuo sa paligid ng mata niya ay parang kumikilos. Gumagapang papunta sa gilid ng balat niya. Hindi normal, hindi sakit, hindi pagod. At bigla siyang nagsalita muli. Umalis ka, sabi ni Elsa. Umangat ang anino niya mula sa lupa ng mas mataas. Parang may sariling ulo at balikat kahit wala naman talagang katawan. Habang tinitignan namin iyon, unti-unting nagdikit ang mga hugis na parang pakpak at buntot. Hindi ito buo at malinaw, pero sapat upang makita mong hindi na iyon anino ng tao. Sumigaw si Karen. Anton, may mata yung anino, tingnan mo! At nang lumingon ako sa direksyon ng anino, tama siya. Sa gitna ng madilim na hugis ay may dalawang bilog na parang mata. Mas maliwanag ng konti kaysa sa paligid. Si Manuel naman ay napalapit sa isang puno at halos hindi na makagalaw. Pare, kailangan nating umalis dito, sabi niya. Pero hindi pwedeng basta tumakbo kami at iwan si Richard. Hindi ko rin alam kung lalaban ba yung nilalang o kung susunod sa amin. Maya-maya lumapit ako kay Richard at hinawakan ang braso niya. Richard, sumama ka sa amin. Dalhin muna natin si Elsa sa bahay. Pero umiling siya. Hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ganito si Elsa. Hindi ko siya iiwan. Habang nag-uusap kami, mas lumakas ang hangin. Pinatay nito ang lampara sa poste. At sa pagdilim ng paligid, mas nakita namin ang anino na ngayon ay halos kasing laki na ng katawan ni Elsa. Kumikibot ang gilid nito, parang may mga daliri o galamay na kumakapit sa lupa. Nang tumingin si Elsa kay Richard, biglang nag-iba ang tono ng boses niya. Richard, masama to, umalis ka na, sabi niya. Pero hindi siya gumagalaw mula sa kinatatayuan niya. Ang boses niya ay parang doble. Mas mataas na tunog at mababa, na para bang may dalawang taong nagsasalita sa loob ng katawan niya. Kinagat ni Manuel ang labi niya. Anton, pwede bang masumanib sa kanya? Sabi ni Manuel. Hindi ko na kayang i-deny yun. Manuel, hindi ito ordinaryong sakit. Hindi ito pagod. May lahi talaga sila, sabi ko naman. Tumingin si Karen sa gubat. Anton, naririnig mo ba yun? Tumahimik kami at sa pagitan ng malakas na hangin may narinig kaming kakaibang tunog. Parang mga pakpak na mabagal na umiikot sa ere. Hindi galing sa itaas, hindi rin galing sa bahay. Galing ito sa loob ng gubat. Nang tumingin kami sa direksyon ng tunog, may gumalaw sa pagitan ng mga puno. Malaking hugis, mabigat ang lakad at hindi tao ang proporsyon. Si Richard ay napatingin bigla. Sino yan? Pero hindi yun tao. Nang mas lumapit ang nilalang mula sa dilim, nakita namin ang bilog na mata nito. Mas maliwanag kaysa sa anino ni Elsa. At ang pakpak na parang balat ng lumang tikbalang na natuyo sa araw. Hindi namin alam kung kamag-anak ba iyon ng anino ni Elsa o kabahagi ng lahi ng pamilya niya.
pero malinaw na hindi iyon nanggaling sa mundo ng ordinaryong tao. Nang tumingin ito kay Elsa, biglang nag-angat ng kamay si Elsa, parang sinasaway iyon, at dito ko narinig ang boses niya. Hindi para takutin kami kundi para magmando. "Huwag ka muna," sabi ni Elsa, at tumigil ang nilalang sa paglapit. Si Richard ay nanginig sa tabi niya. "Elsa, ano ka ba talaga?" Hindi sumagot si Elsa, pero ang anino niya ang sumagot para sa kanya. Gumalaw ito ng mabilis, umikot sa paanan niya at humaba na parang tatago sa lupa. At doon ko unang naintindihan, hindi kami dapat nandoon, hindi kami dapat saksi, at ang kasal ay hindi para pagsamahin sila, kundi para paluwagin ang pinto ng nilalang na naninirahan sa dugo ni Elsa. Habang nakatayo kami sa gitna ng plaza, ang paligid ay parang huminto. Ang hangin ay hindi na umiihip ng malakas, pero mas malamig pa kaysa sa dati. Parang hinihintay kami. Si Elsa, hindi pa rin gumagalaw, nakatingin sa direksyon ng gubat. Ang anino niya ay kumikilos pa rin ng sarili nitong galaw. Mas matalim na ang kurba at tila naghihintay ng utos. Biglang tumahimik si Karen at tumingin sa akin. "Anton, parang nararamdaman ko yung galit niya," sabi ni Karen. Tumango ako, halata sa amin lahat na masyado na itong lumalampas sa normal. "Tama ka, Karen. Kung sino man ang nandoon sa anino ni Elsa, hindi siya kaibigan ng tao," sabi ko naman. Si Manuel ay lumapit kay Richard, halatang nanginginig. "Richard, kailangan nating ilayo siya. Hindi natin alam kung anong nangyayari." "Hindi ko pwedeng iwan si Elsa. Kahit ano pa yan, hindi siya yon," sagot ni Richard sa kanya. Pinilit ko siyang huminga ng malalim. "Richard, kung ayaw mo man, kailangan natin maging handa. Hindi lang ito basta kasal. May kumikilos sa kanya na hindi natin nakikita," sabi ko rito. Tumingin si Richard sa akin. Halata ang pag-aalinlangan pero hindi niya iniwan si Elsa. Biglang may tunog mula sa gubat. Mahina. Tapos unti-unting lumalakas. Parang paalala, parang babala. Isang matandang huni na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang anino naman ni Elsa ay kumilos agad, parang nakikinig sa tunog na iyon. Umikot ito, humawak at sa isang iglap ay parang may humabol sa paligid ng plaza. Ang mga poste, ang lampara, ang sahig, lahat ay parang may sariling buhay. "Anton, kita mo yon?" "Oo, huwag kang lalapit," sabi ko kay Karen. Ang mga kamay ni Elsa ay unti-unting umaangat, pero hindi ito normal na galaw. Ang mga daliri niya ay parang humihila ng hangin, at sa bawat galaw, ang anino niya ay mas gumagalaw, mas lumalakas. Si Manuel ay napatakbo sa gilid. "Hindi natin pwedeng hintayin. Kailangan natin umalis ngayon," sabi niya. Pero si Richard ay nakatayo lang sa tabi niya, nakatingin kay Elsa. Parang may pag-asa siya na bumalik sa dati ang kabiyak niya. Sa gitna ng katahimikan, bago sumabog ang tunog ng gubat, narinig namin ang mahinang bulong ni Elsa. "Anton, tulungan niyo ako," sabi niya. Hindi ko alam kung ang boses niya ba yun o ang anino na kumokontrol. Pero sa tono, naramdaman namin ang takot na higit pa sa normal. Habang naglalakad kami palapit sa kanya, ang lupa ay biglang lumambot sa ilalim ng paa namin. Ang mga hakbang namin ay parang nababalot ng mabigat na alikabok na lumalaban sa bawat galaw. Si Richard ay nagsimula ng umiyak. "Elsa, ano bang nangyari sa'yo?" Si Elsa ay unti-unting bumaling sa kanya. Ang mata niya ay punong-puno ng itim na usok na parang nananabik sa dugo ng paligid. Sa bawat pagtingin niya, parang kinukuha niya ang lakas namin. Ang mga matatandang nanunood mula sa likod ng mga bahay ay tahimik. Hindi sila pumapasok. Hindi rin nila tinutulungan. Parang nakatayo lang sila para panoorin ang ritual na matagal na nilang inaantay. At sa sandaling yon, nakita namin ng simula ng totoong anyo ng anino ni Elsa. Hindi lamang ito anino. May buntot, may pakpak, at ang katawan ay nagkaroon ng kakaibang hugis.
parang nakalutang sa pagitan ng lupa at hangin. Si Manuel ay napalapit sa akin at humagulgol. "Anton, ano ba itong nangyayari?" "Lumayo na tayo dito bago tayo maapektuhan," sabi naman ni Karen at Manuel. Tumingin ako sa kanila. Alam kong tama sila, pero si Richard ay hindi lumalayo at ako rin, hindi ko kayang iwan si Elsa. At doon ko nakuha ang malinaw na mensahe. Ang kasal sa liblib na probinsya, hindi lamang pag-iisang dibdib. Ito ay ritual. At si Elsa, ang babaeng minahal namin, ay sentro ng lumang sumpa na matagal nang nag-aantay. Habang nakatayo kami sa gilid ng plaza, napansin ko na ang mga anino ni Elsa ay unti-unting humihiwalay sa katawan niya. Parang lumilipad, kumikilos ng sariling buhay. At bawat galaw neto ay nagiiwan ng bakas sa lupa. Mga marka na parang pinaghalong kuko at paa ng hayop. Si Richard hindi pa rin gumagalaw. Nakatingin lang siya sa babae na minamahal niya. Hindi makapaniwala sa nakikita. "Elsa, ano bang ginagawa mo? Bakit ganito ka na?" Hindi sumagot si Elsa. Ang katawan niya ay nananatiling nakatayo, pero ang anino ay lumalaki, nagiging mas matapang at parang kumakain ng liwanag mula sa paligid. Si Karen ay lumapit sa akin. Nanginginig ang boses. "Anton, dapat pa tayong kumilos? Parang pwede tayong masaktan dito anumang oras." Tumango ako. Ramdam ko rin ang panganib. "Tama ka. Kailangan nating umalis sa direksyon ng anino. Pero hindi pwedeng iwan si Elsa." Si Manuel ay napatingin sa lupa. "Pare, tingnan mo yung mga marka sa lupa. Parang may umuusbong na buhay." Tumingin ako at tama siya. Ang mga marka ay parang gumagalaw. Unti-unting umuusbong na parang maliit na nilalang na sumusunod sa anino. Hindi ito hayop, hindi rin tao. Parang dugo na nabubuhay. "Elsa, mahal ko. Bumalik ka na sa akin," sabi ni Richard. Pero bago niya mahawakan ang anino ni Elsa, ay bumalot sa kanyang paa. Ang mga marka sa lupa ay gumalaw na pataas, para kumakapit sa binti niya. Tumayo siya ng mabilis pero halos hindi makagalaw. Parang pinipigil ng hindi nakikitang pwersa. Si Karen at Manuel ay napalapit sa akin. "Anton, kailangan nating tulungan sila." "Oo, pero mag-iingat tayo. Hindi natin alam kung anong kapangyarihan ng anino na yon." Habang sinisikap naming lapitan si Richard at Elsa, biglang humina ang hangin sa paligid. Ang anino ni Elsa ay tumigil, nakatayo sa harap niya. Humihinga ng mabagal, parang sinusukat ang aming galaw. At nang tumingin kami sa mukha ni Elsa, nakita namin ang kakaibang pagbabago. Ang mga mata niya ay parang lumang apoy sa loob. May liwanag na hindi tao ang pinagmumulan. Ang balat niya ay nagkaroon ng bahagyang itim na kulay, parang tinatablan ng dilim mula sa loob. "Anton, hindi na siya si Elsa talaga. Hindi na siya tao," sabi ng dalawa. Hindi kami makapaniwala pero ramdam namin ang katotohanan. Ang babaeng minahal namin, si Elsa, ay hindi na si Elsa. Ang anino niya ay unti-unting lumapit sa amin. Sabay sa bawat hakbang ay parang gumagawa ng tunog ng mga pakpak. Mabagal at mabigat. "Hindi ko siya iiwan. Kahit anong gawin ninyo, hindi ko siya iiwan," sabi ni Richard. Ang anino ni Elsa ay kumurba pa, lumaki at sa sandaling yon, naramdaman namin ang presensya ng lumang sumpa. Isang nilalang na matagal nang naghihintay ng dugo ng pamilya ni Elsa. Si Karen ay napatingin sa akin na halatang napapahiya at takot. "Anton, anong gagawin natin?" Hindi ako makasagot. Alam ko rin na wala kami sapat na kapangyarihan para labanan ito. Ang tanging magagawa namin ay obserbahan at maghintay na baka sa anumang sandali ang sumpa ay kumilos ng buo. At kami ay magiging saksi sa katotohanan ng matagal nang itinatago sa baryo. Habang kami ay nakatayo pa rin, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Ano ba ang meron kay Elsa? Bakit biglang nagbago ang anyo niya? "Elsa, mahal, hindi na kita kilala," sabi ni Richard. Si Elsa ay nananatiling tahimik lang.
Richard, hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag. Para bang sinumpa siya. Sabi ko naman, pare, baka hindi siya natural na aswang. Baka may ginawa sa kanya na sumpa o kaya sinangla siya sa engkanto. Tumingin ako kay Elsa. Sa bawat kilos niya, ramdam namin ang presensya ng ibang nilalang sa loob niya. Hindi lang basta kung ano, parang may espiritu na pinipilit kumontrol sa katawan niya. Elsa, hindi siya ganito mula sa pagkabata. Hindi siya aswang, pero may naiwang galit sa dugo ng pamilya niya at iyon ang nagbukas ng sumpa. Sabi ko naman, si Richard ay hindi makagalaw. Naghahalo ang takot at pag-ibig sa mukha niya. Sumpa? Bakit? Sinong gagawa nito sa kanya? Si Manuel naman ay napahinto sa pagsasalita. Halatang natakot. Pare, kung hindi tayo kikilos baka hindi na si Elsa ang bumalik sa atin. Baka ibang bahagi ng katawan niya ang mananatili. Tumingin si Karen sa akin nanginginig. Anton, anong gagawin natin? Hindi ko kayang panaurin siya ng ganyan. Parang hindi tao. Kailangan nating alamin ang pinagmulan ng sumpa. Kailangan nating malaman kung paano mabalik siya sa normal. Kung hindi, baka hindi na siya si Elsa kahit kailan. Elsa, mahal ko. Ano man yan, bumalik ka na sa akin. Sabi naman ni Richard. Ngunit ang anino ni Elsa ay tila may sariling desisyon. Huminto ito sandali, tapos biglang lumayo mula sa kanya. Lumipad sa paligid ng plaza. Ang mga marka sa lupa ay unti-unting gumagalaw. Kumikilos at parang naghahanap ng biktima. Si Karen naman napahinto at napailinga. At habang naglalakad kami, unti-unti nang lumalakas ang liwanag ng buwan. Pero ang paligid ay hindi naging mas ligtas. Ang lamig at dilim ay tila humahabol sa bawat hakbang namin. Si Elsa naman ang mga oras na yun nakatayo sa gitna. Ang anino niya ay nananatiling naglalakad sa paligid, parang may sariling plano, nagbabantay sa bawat galaw namin. Si Richard ay lumapit sa kanya. Pinipilit hawakan ang kamay ni Elsa, ngunit ang anino ay kumikilos at kumukubli sa bawat galaw. Elsa, bumalik ka na sa akin, mahal ko, sabi niya. Ngunit sa halip na tumugon ang katawan ni Elsa, isang malakas na hangin ang dumaan at parang tinaboy kami palayo sa gitna ng plaza. Richard, kailangan nating humakbang palayo bago maapektuhan ng sumpa. Pare, hindi ko alam kung kaya nating labanan to pero kailangan nating tulungan si Elsa. Si Karen ay napatingin sa paligid. Ang mga mata ay puno ng takot. Ang pamilya niya, tila may kasamang sumpang dugo nila at ang anino niya parang naghihiganti. Samantala si Elsa ay hindi kumilos. Ang anino niya ay nananatiling lumilipad sa paligid. Kumikilos at humihimok sa amin na sumunod. Nang kami ay makapasok sa bahay, biglang nagbago ang anyo ni Elsa. Ang mata ay unti-unting lumiwanag ng puti at sa isang iglap, unti-unting bumalik ang normal niyang anyo. Ang anino ay bumalik sa katawan niya at tumigil ang galaw ng lupa sa paligid. Elsa, o Diyos ko, bumalik ka na. Si Elsa ay unti-unting bumaling sa kanya at sa unang pagkakataon ngumiti siya. Pero ang mga mata niya ay may halong takot at pangungulila. Richard, hindi ko alam. Ano ang nangyari sa akin? Parang may kumukontrol sa katawan ko, sabi ni Elsa. Si Manuel ay napahinga ng malalim. Salamat, nalampasan natin. Si Karen ay lumapit at hinawakan ang kamay ni Elsa. Ligtas ka na, pero kailangan mong maging maingat. Ang sumpa ay matagal nang nakatago sa pamilya mo. Si Richard ay patuloy naman na nakatingin kay Elsa. Hindi mawari ang damdamin, takot, pag-ibig at gulat. Elsa, kailangan ninyong alagaan ang sarili mo. Elsa, kailangan ninyong alagaan ang sarili mo. Ang sumpa kahit bumalik ang anino sa'yo, maaari muling magising kung hindi mo ito haharapin ng maayos, sabi ko rito. Si Elsa ay tumango at halata sa mukha niya ang panghihina. Pero sa gabing yon, nakatayo pa rin siya, buo at unti-unting bumabalik sa normal. Sa paglabas namin ng bahay, ang paligid ng baryo ay tahimik na. Ang mga poste ay nagliwanag muli at ang mga aso ay tumahol lang ng konti. Parang natanggap na ng babala, ngunit hindi na nag-aalulong ng sabay-sabay.
Si Richard hinawakan ng kamay ni Elsa. Matagal bago nagsalita. Mahal, kahit ano pa yan, hindi kita iiwan. Salamat Richard sa lahat. Sagot naman ni Elsa sa kanya. Si Manuel at Karen ay nagtinginan at ramdam namin ang ginhawa sa paligid. Ang sumpa ay hindi nawala, pero ang katawan ni Elsa ay muling sa kanya. Ang galit ng anino ay nagpigila. At sa gabing iyon, natutunan naming lahat na may mga bagay sa baryo na mas matanda at mas malakas kaysa sa tao. Naglakad kami pabalik sa plaza. Tahimik pero may pag-asa. Alam naming hindi pa tapos ang laban sa lumang sumpa, pero sa gabing yon, si Elsa ay muling tao. At doon nagtapos ang gabing puno ng takot, galit at lihim ng liblib na probinsya.